Isang mapagpalang araw sa lahat ng mga kabangers at mga kayanggaw. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Ito ay karanasan ko noong nasa probinsya pa ako ng Capiz. Bata pa lang ako ay alam ko na ang kapalaran na meron ng angkan ko. Kaya alam ko na rin na ang mga aswang ay mga salot sa lipunan. Nung panahon na yon, nalagay ang buhay namin sa panganib dahil sa matinding galit ng mga aswang. Pero dahil malakas at magagaling ang mga kamag-anak ko, naubos silang lahat. Inakala naming lahat kabanong na yun na ang katapusan ng mga nilalang. Pero wala kaming ideya na yun palang pala ang simula. Simula ng isang nakakalungkot, nakakakilabot at nakakapanghinayang na kwento. Kilalanin niyo na lang po ko sa pangalang Damian. Subaybayan po natin ang kwentong kahit na kailan ay hinding-hindi ko malilimutan. Ang kwento ng mga antingero at aswang. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw, ito ang aking kwento. Bago nga pala magsimula ang ating kwento, sana'y mapindot nyo muna ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong nanonotify pag may bago tayong mga kwento. Pakibisita at pakisuportahan na rin ang iba pa nating mga channel. Ang Pamela Clamil Channel at ang Kabanong version 2.0. Kung wala sa mga nabanggit ko ang channel na mapapakinggan nyo na nagnanarita ko, yung channel na yon ay malamang ninakaw ang ating mga audio recordings. Huwag po nating suportahan. Mag-unsubscribe tayo dito. Naglalambing ako sa inyo na sanay yung 3 channel lang ang ating suportahan. At huwag nyo rin kalilimutan mag-like at comment. Napakalaking tulong po ito sa ating channel para mas makapagatid pa kami sa inyo ng mga magaganda at mga nakakapangilabot na mga kwento. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Oh, magtubig ka muna. Kanina ka pa dyan eh. Uy, ba't ka nandito? Hindi ba halata? Eh di para samahan ka. Ayaw mo ba? Hindi naman. Baka kasi nakakaabala ako sa trabaho mo. Huwag ka mag-alala. Palagi mo naman ako makakasama eh. Masasamahan na kita mag-insayo. Babalik ka na sa pagiging manunugis? Oo, marami na akong oras eh. Nangyari sa trabaho mo? Eh yun, nagkasagutan kami ni Erpat. Sabi niya eh, lumayas na raw ako sa bahay. Kaya yun, tinanggal na rin niya ako sa farm. Eh di, saka na ngayon yan? Hindi ba lata? Eh di sa bahay mo. Mag-isa ka na lang naman dun, di ba? Pambira ka rin talaga eh, no? Kaya siguro ang lakas ng loob mo kasi alam mo meron kang tutuluyan eh. Pre, alam mo naman noon pa mainit na ang dugo sa akin ni Erpat. Mula nang maniraan ako sa poder niya, banas na siya sa akin. Mas maganda na rin na umalis ako dun. Kaysa naman makasama ko yung binuo niyang pamilya sa ibang babae, di ba? Alam mo, bumalik ka na lang sa mama mo, mas mainam pa. Eh may iba na rin pamilya si mama eh. Kaya nga wala akong mapuntahan ngayon. Pasensya na, hindi ko alam eh. Doon na lang muna ako sa iyo. Huwag ka mag-alala, marunong naman ako sa gawaing bahay eh. Hindi naman ako tatamad-tamad no. Wala namang problema sa akin. Ang inaalala ko lang naman, alam mo namang wala akong matinong trabaho. Pa-extra-extra lang ako kasi nakafocus ako dito sa minana kong gawain. Walang problema. Marunong akong dumiskarte. Ay, siya nga pala. Nasaan nga pala si Omeng? Nasan pa? Malamang. Nandun na naman sa nililigawan niyang si Mildred. Oh, akala ko ba titigilan niya na yun kasi ayaw na ayaw sa kanya nung nanay. Di ko nga rin alam eh. Naloko na sa babae yun eh. Ayaw na nga akong samahan sa pagsasanay. Kumustahin natin? Baka nabubuang na yung isang yun. Pagkatapos ng pagsasanay ko, agad na rin naman akong sumama kay Gab-Gab. Malapit lang naman ang baryo sa gubat na kinalalagyan ko. Pagdating namin ay pinuntahan namin ang bahay ni Omeng. Ang kaibigan namin na parang hindi kayang mabuhay kapag walang babae. Nakita namin si Omeng na nakaupo sa gilid ng bahay nila. Tulala, malalim ang iniisip. Sa sobrang lalim, hindi na niya namalaya na naroon na kami. Hindi ba siya matatauhan kung hindi ko siya tatapikin sa balikat? Uy, ano na naman yung iniisip mo? May problema ka na naman ba?
Babae na naman siguro, no? Uy, nandito ba kayo para pagtawanan ako? Bakit ka naman namin pagtatawanan eh? Hindi nga namin alam kung anong nangyari sa'yo. Ano bang problema? Ayaw talaga sa akin ng nanay ni Mildred eh. Talagang hinahamak niya ako. Ilang beses ka na kasi namin sinasabihan. Humanap ka na lang ng ibang babae. Yung hindi masama ugali ng nanay. Kaysa sa ganyan, bira ka naman oh. Gusto rin naman kasi ako ni Mildred. Nanay niya lang talaga yung pumipigil sa aming dalawa. Kung talagang gusto ka ni Mildred, di ipaglaban ka niya. Pinaglalaban naman niya ako eh. Kaso, hindi siya makapalag sa nanay niya. Kasi nanay niya yun eh. Ano bang pwede kong gawin? May alam akong paraan. Pero medyo kailangan mo rito ng kapal ng muka. Hindi ba mapapahamak yung kaibigan natin dyan? Hindi naman. Kapal ng muka ang puhunan. Ano ba kasi yan? Lumapad ang ngiti ni Gabgab. Sa ngiting yun pa lang, alam ko nang kakaiba na naman ang naiisip nito. Pagsapit ng gabi, nagbihis na rin kami. Kinuha ko ang gitara ko, nakatutono pa lang. Sinamahan na rin namin ng mga bulaklak, nakapipitas lang din sa gubat. Nung gabing yon, manghahara na kami sa bahay ng babaeng nililigawan ni Omeng. Pero hindi si Mildred ang haharanahin namin. Walang iba kundi ang nanay nito. Ang sabi kasi ni Gabgab, mas maganda rin daw kung pati ang mga magulang ng babae ay hinahara na rin. Isa raw itong paggalang at pagbibigay halaga sa tradisyon ng mga Pilipino. Naniwala naman kami sa kanya dahil siya ang mas maraming karanasan pagdating sa mga babae. Sigurado ka magiging epektibo to ah. Oo naman. Ilang beses ko na tong ginawa sa mga naging kasintahan ko eh. Ano nangyari? Bakit ka hiniwalayan? Yung babae ng mga may problema, hindi ang mga magulang. Ayan na. Kinakabahan na ako. Huwag kang kabahan. Ipakita mo na kalmado ka lang. Kapag napansin ni Aling Minda na kinakabahan ka, baka isipin niyang hindi ka tunay na lalaki. Baka mas lalo lang madagdagan ng dahilan niya para tutulan ng landian yun ni Mildred. Hindi yun landian. Pagmamahalan yun. Kahit na ano pa yan. Basta kalmahan mo lang. Aminado kong medyo kinakabahan din talaga. Kilala kasi namin talaga si Aling Minda. Noon pa man ay napakasungit nito. Lalong-lalo na sa mga taong kinaiinisa na matanda. Pero noong mga oras na yon, pinagdasal ko na lang na sana hindi yun maging dahilan ng panibagong pagluha ni Omeng. Hindi nagtagal, kinalbit ko na ang kwerdas ng gitara. Nagsimula ng kumanta si Omeng. Maganda naman ang boses niya, pero dahil sa kaba ay nanginginig yun. Wala pang 5 minuto, bumukas na ang bintana. Bumungad si Mildred. Nakangiti, halatang kinikilig. Pero bumungad din si Aling Minda, nakasimangot at halatang naiirita. Buong akala ko noon na hindi na namin matatapos ang pagharana. Akala ko bubuhusan kami ng kung anong mainit, pero nakaabot kami hanggang sa huling salita ng kanta. Pagkatapos, bumaba si Aling Minda kasama ang babaeng si Mildred. Hindi ka ba talaga nakakaintindi, Omeng? Ayaw nga kita para sa anak ko, tapos haharanahin mo pa siya? Hindi naman po si Mildred ang hinaharana ko eh. Sasasabi mo ha? Kung hindi, sino? Kayo po. Kayo pong hinaharana ko. Ang sabi po kasi nila, dapat nililigawan din ang mga magulang ng babaeng mahal mo. Kaya, yun pong ginawa ko. Nililigawan mo ako? Pwes, para sabihin ko sa'yo, hindi kita gusto sa kahit na saang anggulo. Naintindihan mo? Grabe naman po kayo. Uy, huwag kang umiyak dyan, Omeng. Aling Minda, pwede ba naming malaman kung ano ang dahilan kung bakit ayaw nyo rito sa kaibigan namin? Ang gusto ko para sa anak ko, matangkad, maputi, matangos ang ilong. Sa madaling salita, gwapo't matipuno. At higit sa lahat, mapera! Yung kayang buhayin ng anak ko, hindi yung ganyan. Aling Minda, hindi naman pangit ang kaibigan namin ah. Kahit na hindi siya maputi, gwapo naman yan. Moreno nga lang talaga. At isa pa, may trabaho namang matino si Omeng. Nagsisikap siya sa buhay. Ang mahalaga naman sa lalaki, yung madiskarte. Aanin mo naman yung kagwapuhan kung wala naman alam sa buhay.
Aanin mo ang maraming perang lalaki kung hindi naman kayang alagaan ng anak ninyo at mahalin. Oo nga naman. Kaya pagbigyan niyo naman itong si Oming. Mama, mabuting tao naman si Oming. Hindi siya mayaman pero kaya niyang gawin ang lahat para alagaan at ingatan ako. Hindi. Hindi, Mildred. Nadadala ka lang talaga sa emosyon. Bata ka pa kasi kaya ang tanging iniisip mo lang yung masaya ka. At yung pagmamahal na yan. Pero sa oras na pumasok ka na sa buhay pag-aasawa, doon mo na makikita ang mga totoong problema. Isa na dyan ang pera. Ayokong danasin mo ang dinanas ko. Nag-asawa ko ng mahirap. Kaya hanggang ngayon, mahirap pa rin ako. Kung mag-aasawa ka na lang din, doon ka na sa kaya kang bigyan ng marangyang buhay at komportable. Hindi yung mag-aasawa ka lang din hampas lupa pa. Sobra naman po yata yung huli niyong sinabi, Aling Minda. Huwag niyo namang sabihan ng hampas lupa itong kaibigan namin. Baka naman kaya mo gusto ng mayamang lalaki para sa anak mo para makaranas ka rin ng karangyaan. Sino ka para pag-isipan ako na masama, ha? Sino ka rin para maliitin mo si Oming? Tinatanong mo kung sino ako? Apo lang naman ako ng taong nagligtas ng buhay ng baryo na to. Apo lang naman ako ng taong nagbuwis ng buhay para kalabanin ng mga aswang. Ikaw, sino ka? Uy, pre, puso mo. Nakaka-high blood na tumatandang to Hoy Mildred, pasensya na kung sasabihin ko to Aling Minda, alam mo kung bakit mahirap ka pa rin hanggang ngayon? Kasi umaasa ka lang naman na merong taong mag-aahon sa'yo sa kahirapan. Kahit kailan, hindi ka naman nagsikap Puro ka lang asa sa iba. Wala kang karapatang maghangad ng magandang buhay kung hindi ka naman nagsisikap. Ba't loko to Loko talaga ako. Bakit? Ano bang gusto mo? Suntukan na lang tayo. Uy, tarantado ka ba? Mildred, aalis na kami Painumin mo ng tubig yung mama mo parang aatakihin Hinila na ako ni Gabgab paalis doon. Bumalik na lang kami sa bahay nila Oming. Napopo na lang kami sa gilid. At sa mga sandaling yon ay kalmado na rin ako. Parang saka ko lang napagtanto na hindi pala talaga tama yung ginawa kong eksena. Pre, sinira mo yung moment. Kaya naman pakiusapan si Aling Minde Ikaw lang tong buang Di mo ba naririnig yung mga sinasabi niya? Iniinsulto niya na si Oming Normal na yun. Parang hindi mo naman kilala yung matandang yun. Alam mo kung anong hindi normal? Yung hamunin mo si Aling Minda ng suntukan, pre. Ang tanda na nun Babae pa. Maiintindihan ko pa kung si Mildred ang hinaman mo ng suntukan Pero si Aling Minda, nakadroga ka ba? Hindi ko na rin alam ang mga sinabi ko kanina Na-high blood na ako Sana, hindi na lang kayo nakialam. Mas lumala pa yung sitwasyon. Napatingin na lang kami kay Oming. Nakatulala na naman siya sa malayo. Baka sa mukha niya ang pagkadismaya at lungkot. Nakaramdam ako ng konsensya. Kung hindi siguro ako gumawa ng eksena, baka hindi mas nagalit si Aling Minda sa kanya. Pare, pasensya ka na ayaw ko lang naman kasi na minamalit ka ni Aling Minde. Sanay na ako. Sobrang sanay na ako. Kaya sana hindi nyo na lang ako pinakialaman Pre, hindi ka dapat nasasanay sa ganun. Kaya siguro ayaw sa iyo ni Aling Minde dahil alam niyang nagpapaapi ka lang din sa kanya. Kaya kong gawa ng diskarte yun. Kaya ko. Pwede ko naman tiyagain Pero dahil sa ginawa niyong dalawa, wala na. Ikaw, Gabgab, sabi mo effective. E anong nangyari? Nga. Walang nangyari. Ikaw naman, Damian, hinamon mo pa ng suntukan. Tingin mo sa susunod na balik ko doon, magagawa ko pang humarap? Hindi na. Dahil sa ginawa mo. Kayo kasi, palibasa, wala kayong ibang alam gawin sa buhay kundi aswang-aswang. Maging palamunin sa pamilya. Ako kasi, may plano ako sa buhay ko Gusto kong bumuo ng pamilya kasama si Mildred. Kung kayo wala na patutunguhan ng buhay nyo, ibahin nyo ako. Pre, di na maganda yung sinasabi mo O bakit? Totoo naman Ikaw, Gabgab, di ba palamunin ka sa inyo? Nagtatrabaho ka sa pamilya mo pero madalas kang gumagawa ng problema sa kanila. At ikaw naman, Damian, puro ka na lang ensayo ng ensayo. Habang buhay ka ng ensayo. Kahit wala namang mga aswang dito, puro ka aswang.
Tatanda ka na lang dyan sa inaatupag mo kakaaswang-aswang mo eh. Uy, wag mo minamalit ang ginagawa ko ha. Itong ginagawa ko paghahanda sakaling magbalik ulit ang mga aswang. Wag mo ko igaya sa'yo na mas piniling maging baliw sa babae kaysa ipagpatuloy yung sinumpaan mong tungkulin. Tapos na ako sa ganyan, Damian. Nagawa ko ng parte ko nung panahon ng labanan. 4 na taon na nakalilipas mula nang matalo natin ang mga aswang. Kung ikaw, nandiyan ka pa rin, wag mo akong isama. Ikaw lang ang magmana ng tungkulin ng lolo mong namatay. Ikaw lang. Hindi ako kasama. Uy, teka. Tama na nga yan. Para naman kayong hindi magkaibigan eh. Huwag yun na kasi akong pakialaman, pwede ba? Kung gusto mo, Gab-Gab, ikaw na lang ang pumalit sa akin. Ikaw na lang sumama sa pag-iinsayo dyan. Kasi ako, ayaw kong mamatay. Kasi yung huling kasama niya sa labanan, namatay. Ayoko sumunod dun. Ano sinabi mo? O bakit? Totoo naman ah. Namatay ang lolo mo nang dahil sa kapabayaan mo. Parang tanga naman tong si Oming oh. Hindi naman tama yan. Personal na yan. Hindi, kaya mo siya. Sige, sabihin mo kung anong makakapagpagaan ng loob mo. Sabihin mo lahat. Sabihin mo lahat ng pang-iinsulto para lang lumuwag yung kalooban mo. Para makatulong na mabawasan yung problema mo. Sige. Ay naku, magmula nga ngayon, tigilan niyo na ako. Huwag niyo na akong pakikialaman sa mga desisyon ko sa buhay. Sige na, umalis na kayo. Huwag ka mag-alala. Hindi ka na talaga namin pakikialaman pa sa mga desisyon mo. Sana magkatuluyan kayo ng babaeng yon kasi kung hindi, wala ka ng kaibigang babalikan. Uy, ano ba? Para kayong sila ah. Nauna na akong naglakad, Kabanong. Umuwi na lang ako sa bahay. Napabuntong hininga na lang ako nang maupo na ako sa bakuran. Agad din namang nakasunod sa akin si Gab-Gab. Narinig mo kung gaano siya kabaliw sa babae? Pati yung mga ginawa natin 4 na taon na nakalilipas binaliwala na lang niya. Pati si Lolo na nagbuwis ng buhay para labanan ng mga aswang, dinamay pa niya. At ginawa niya pang panlaban sa akin yung kamatayan ni Lolo. Para ano? Para makonsensya na naman ako? Na sana ako na lang yung pinatay ng mga aswang at hindi si Lolo? Nakita mo kung gaano siya katarantado? Naiintindihan ko naman ang nararamdaman mo, Damian. Pero dapat intindihin din natin yung nararamdaman ni Omeng. Ano bang ginawa natin? Kulang ang pag-unawa natin, pre. Kulang. Paano kulang? Hinayaan na nga natin siyang kumalas sa samahan para lang makipaglandian siya ron sa babaeng yun. Pre, malalim ang pinagugutan ni Omeng. Para sa kanya, isang karangalan na mahalin din siya ni Mildred. At ang karangalan na yun ang tanging meron siya. Sa bahay nila, minamalit lang din siya ng mga kapatid niya. Ganon din yung tatay niya. Kaya si Mildred, parang medal yun sa kanya. Isang medal na sumisimbolo sa kaisa-isang magandang bagay na nagawa niya sa buong buhay niya. Kaya kapag yun nawala para sa kanya, parang kalahati na rin ng buhay niyang nawala. Yun ang hindi natin maintindihan, pre. Hindi ako nakapagsalita ng mga sandaling yon, Kabanong. Bigla kong napagtanto na tama nga si Gab-Gab. Kulang din talaga ang pangunawa na binibigay namin kay Omeng. Sa aming tatlo kasi, si Omeng talaga ang mahina ang loob. Siya talaga ang palaging maliit ang tingin sa sarili niya. Kaya siguro nang makilala niya si Mildred, yun ang naging dahilan para kahit papaano, ibangon niya ulit ang kanyang sarili. Ayos lang yan. Normal sa magkakaibigan na nakakasamaan ng loob. Ang mahalaga naman dito handa nating aminin na nagkamali tayo. At tingin ko din naman, magsosorry din yung si Omeng. Kilala naman natin ang ugali nun Kapag alam niyang may mali siya, magkukusang lumapit yun sa atin. Ay, gugulan din talaga ako Siguro nga, masyado lang nakakulong ang utak ko kung papaano ko mahahanap yung iba pang aswang. Siguro, yun ang dahilan kung bakit may mga bagay na hindi ko maintindihan tungkol sa ibang tao. Teka, maiba tayo. Sigurado ka ba talaga na meron pang ibang aswang? Oo, meron pa. Hindi ako pwede magkamali. Mga aswang ang nakita ko sa gubat ng Maribeles, 2 taon nang nakalilipas. Kung sakaling meron pang mga aswang, ibig sabihin may tsansang magkaroon ulit ng kaguluhan? Ako na lang ang natitirang buhay sa angkan namin. Hanggat buhay ako at hanggat may aswang, hindi matatahimik ang hidwaan ng mga manunugis at mga aswang.
Nag-aalala ako para sa kaligtasan mo, pre. Ano kaya kung magbagong buhay ka na lang? Hindi pwede. Kung hindi ako, sino magtatanggol sa probinsyang ito sakaling magbalik sila? Wala. Ako lang. Kung yan naman ang tingin mong dapat na gawin sige, susuportahan kita. Sasamahan kita. Babalik ako. Pre, hindi mo na kailangan bumalik sa gawain na 4 na taon mo nang iniwan. Kayang-kaya ko na itong mag-isa. Hindi mo kakayanin na mag-isa ang mga aswang, pre. Kailangan mo ng kaibigan. Okay? Inakbayan na lang niya ako. Kahit na papaano, gumaan na rin ang pakiramdam ko. Pumasok na lang kami sa loob. Napatingin kami sa malaking larawan ni Lolo na nakadikit sa dingding. Napangiti na lang kami habang inaalala ang kagitingan niya noong kasagsagan ng digmaan laban sa mga aswang. Makalipas pa ang ilang araw, sigab-gab na ang nakasama ko sa pag-iensayo. Kahit na matagal na siyang tumigil sa pagiging manunugis, hindi pa rin kumukupa sa mga kaalaman niya sa pakikipaglaban. Isa si Gabgab na nakasama namin ni Oming noon. Kami ang naging alalay ni Lolo noong tinutugis pa namin ang mga aswang. Hindi na ako sanay. Ang bilis ko na mapagod. Wala ka pa nga rin kupas Talaga? Oo, pwedeng-pwede ka na kaagad sumabak. Mas maganda siguro kung kasama natin si Oming, no? Kaso, malabo pa sa ngayon Hayaan na muna nating lumamig ang ulo. Hindi ba kayo nagkausap nito mga nakarang araw? Hindi. Balita ko nga rin. Hindi rin sila nakikita ni Mildred. Paano sila nakakapag-usap? Hindi na nasagot yon ni Gabgab nang marinig namin ang sigaw ng mga magsasaka na napadaan sa ilog. Natataranta sila. Naintriga naman kami kaya agad namin silang nilapitan. Tinanong namin kung ano ang nangyayari. Ang sabi ng matanda, isang katawan ng lalaki ang nakitang wala ng buhay. Marami raw hiwa sa katawan at mayroong butas sa bandang leeg. Sumunod kami sa mga magsasaka. Maya-maya pa, narating na rin namin ang isang bakanting palayan. Marami ng tao ang naroon. Pagsilip namin, nakita namin ang bangkay ng lalaki na nilalangaw na. Hindi na makilalang mukha sa dami ng hiwa nito. Nagsisimula na naman pala sila. Napalingon kami sa likuran nang marinig ang tinig na yon ng matandang lalaki. Pagtingin namin, isang matandang parang ermitanyo ang nakita namin. Meron pa siyang daladalang tungkod. Mahaba ang buhok niya na kulay puti. Balbasarado na rin at mahaba ang bigote. Sinong sila ang tinutukoy niyo? Kung sino ang nasa isip niya, yon ang tinutukoy ko. Naglakad na paalis sa matanda, pero dahil napukaw niya ang atensyon ko, sinundan ko siya at hinarangan. Aswang bang tinutukoy niyo? Mukhang yon ang nasa isip mo. Sino ba kayo? Anong alam niyo sa mga aswang? Sa pananalita ninyo parang ang dami niyong nalalaman Muli silang nagbabalik. Muli silang maghahasik ng kadiliman sa probinsyang ito. Muli nilang babawin ang lupain na minsan na nilang inakala na sa kanila. Kaya maghanda tayo. Kailangan nating ihanda ang ating mga sarili. Ipakilala mo kung sino ka para pagkatiwalaan ka namin sa mga sinasabi mo. Hindi naman mahalaga kung ano ang pagkakakilanlan ko. Ang mahalaga, alam na nating malaki ang posibilidad na mangyari ang nakaraan. Pamisteryo pa talaga to si Manong Wala silang pinipili. Wala silang tsak na punteriya. Marahil ay kung sino-sino lang ang makita nila. Depende kung kailan sila nagugutom. Hindi sila kumakain ng laman. Dugo ang prioridad nila. Pero sa mga susunod na buwan, baka kumain na rin sila ng laman ng tao. Alam niyo naman siguro ang ugali ng mga aswang. Hindi sila nakokontento. Sabihin mo, gaano sila kadelikado ngayon? Walang nakakaalam. Walang makakatukoy. Malalaman lang natin yan kapag tayo na mismo ang nakaharap nila. Ngumiti ang matanda sa amin. Isang misteryosong ngiti. Naglakad na ang matanda palayo. Pinagmasdan na lang namin siya at hindi na rin namin sinundan. Pero ang totoo,
Nahihiwagaan kami sa kanya. Yung kasi ang unang pagkakataon na nakita namin siya sa lugar namin. Medyo duda ako sa matandang yun Parang ang daming nalalaman Hindi parang, marami talaga siyang nalalaman. Napabuntong hininga na lang ako, Kabanong. Binalikan na lang namin ang bangkay na pinagkakaguluhan ng mga tao. Maya-maya pa, dumating na rin ang mga pulis para imbestigahan yon. Nawalan na rin kami ng pagkakataon na tingnan ng mas malapitan ng bangkay. Pero nung oras na yon, alam ng lahat ng tao na maaaring aswang ang dumali sa lalaki. Kumalat yun sa buong baryo namin. Dahilan para makapagdulot na naman ito ng takot sa mga residente. Parang bumalik ang kilabot na nararamdaman namin 4 na taon na ang nakalilipas. Hanggang sa sumapit ang kinagabihan. Ramdam ang takot ng mga tao. 6:00 pa lang kasi ay nasa loob na ng bahay ang mga tao. Anong binabalak mo ngayon, pre? Hindi ko rin alam. Kung sakaling nagbalik na nga sila, wala naman akong dapat ikabahala. Nakapaganda ako ng mahabang panahon. Malaki ang tiwala ko sa sarili ko. Nakakayanin ko naman silang harapin. Pre, kasama mo ako Pero ano bang sabi ng ibang miyembro ng samahan? Wala. Mula nang mamatay si Lolo, hindi naman na sila bumalik. Wala silang tiwala sa akin Ayaw nila na akong mamuno at magpatakbo ng organisasyon. Wag mo na muna siguro nating isipin yan. Matulog na lang muna tayo. Isasara na sana ni Gabgab ang pintuan nang biglang makarinig kami ng malakas na sigaw ng lalaki. Naalarma kaming dalawa. Agad naming kinuha ang katana namin. Muli namin pinakinggan kung saan nagmumula ang sigaw. Nang makasiguro na kami kung nasaan yon, ay agad na namin pinuntahan. Pero laking dismaya namin sa aming inabutan. Away mag-asawa lang pala. Kaya sumisigaw ang lalaki ay dahil pinagpapapalo siya ng asawa niya ng 2x2. Napapakamot na lamang kami sa ulo. Pambira naman! Sige ate, hampasin mo yan! Ganyan dapat ginagawa sa mga manluloko! Sus, akala ko naman kung ano na. Visit Binalik na lang namin sa lalagyan ng dala naming katana. Naglakad na kami pabalik sa bahay. Pero hindi pa man kami nakakarating doon. Nakita namin si Aling Minda na tumatakbo. Nakadapa pa ito dahil sa pagmamadali. Kahit na ubod ng sama ang ugali noon, nilapitan namin siya para tulungang makatayo. Oh, Aling Minda, anong nangyayari sa inyo? Bakit kayo tumatakbo? May tinatakbuhan ba kayong utang? Anong utang? Hindi ako nangungutang, no? Marami akong pera. Bakit nga kayo natakbo? May kasi, parang may nakita kong aswang doon, sa bandaron. Sigurado ka ba sa nakita mo? Hindi ko nga nakita. Parang may naramdaman at narinig lang ako na umangil Parang angil ng aso. Umuwi na kayo sa inyo, Aling Minda. Kapag napatay ka ng aswang, magkakatuluyan si Omeng at Mildred. Sumimangot lang sa amin na matandang babaeng yon at agad na ring umalis. Hindi naman kami nagsayang ng oras. Nagmamadali namin pinuntahan kung saan ang tinuturo ni Aling Minda. Pagdating namin doon, wala namang kaming inabutan. Sinuri namin ang buong paligid. Sumilip na rin kami sa mga halamanan pati na rin sa likuran ng nagtataasang puno. Pero ang tanging nakita lang namin doon ay mga likido na malalapot. Nasa pagkakasuri namin, laway ngayon ng isang aswang. Pare, manda ka. Dumaan dito ang aswang. Pre, mukhang mapapalaban tayo. Oo, kaya maging alerto ka. Marahan kaming naglakad papasok sa isang iskinita. Sumilip kami roon. Tinutukan namin ang daladala naming maliit na ilaw. Pagtingin namin sa likuran ng puno, nakita na namin ang isang lalaking pilit pinagkakasya ang sarili sa malalaking ugat. Nandito! Wala na kaming sinayang na panahon. Tinagaan namin ang aswang, pero sa kasamaang palad, nakagapang siya palayo. Sinubukan naming habulin, pero nang makarating na kami sa pusod ng kagubatan, tumigil na muna kami sa pagsunod. Hinayaan na namin siyang makalayo. Hinala kasi namin ay baka hinahatak niya lang kami papunta sa mga kasama niya. Hindi maganda to. Balik! Kailangan natin bumalik!
Akala siguro ng mga tangang to, kakagat tayo sa patibong nila ha. Bago pa may mangyaring hindi maganda sa amin, ay nilisan na rin namin ang kagubatan. Hindi man kami napalaban, alam namin na sa mga susunod na araw ay maaring malagay na sa alanganin ang buhay namin. Hindi naman bago sa amin ang mga ganoong eksena. Kung tutuusin, sanay na kami doon. Pero iba pa rin kasi talaga kapag kasama namin si Lolo. Malakas ang loob namin. Pero nung kami na lang ang kailangang tumayo sa aming mga sarili, dito na nagbago ang ihip ng hangin. Kinakabahan na kami. Kahit na inilaan ko ang 4 na taon sa pagsasanay, nakakaramdam pa rin ako ng pangamba. Wala akong kaalam-alam kung ano ang mga aswang na makakalaban namin at kung gaano sila kababangis. Ang kalabanin sila ay parang nangangapa sa dilim. Hindi mo makikita kung ano ang mangyayari sa'yo. Ayos ka lang ba, pre? Kanina ka pa tahimik ah. Oo, ayos lang naman ako. Naisip ko lang bigla si Lolo eh. Iba yung pakiramdam na nasa tabi natin siyang lumalaban. Doon ako hindi sanay eh. Tsak naman ako kung nasaan ang lolo mo. Proud na proud siya sa'yo. Kung siguro, Oo, sisisi mo na naman ang sarili mo eh. Pare, wag mong isipin ang sinabi ni Omeng. Galit lang yung loko na yun kaya niya nasabi yun sa'yo. Pero alam naman nating lahat na wala kang kasalanan. umuwi na lang siguro tayo. Bigla ako nagutom eh. Napatigil kami sa paglalakad nang matanong naming papasalubong sa amin si Omeng. Napatigil din siya. Napatingin sa amin. Ako nang nagkusang lumapit para kausapin siya. Sasamantalahin ko ang pagkakataon na humingi ng paumanhin sa kanya. Omeng, pre, yung tungkol sa nangyari, pasensya na ah. Concern lang talaga ako sa iyo eh, pero hindi ko inakala na sumobra na pala ako. Pasensya na rin pre. Naisip ko lang naman yun kasi akala ko magiging effective din sa'yo. Pero hindi pala. Hindi. Ako dapat nang humingi ng paumanhin sa inyo. Lalo na sa iyo, Damian. Masyadong personal yung sinabi ko. Ganit lang ako noon. Hindi totoo na kasalanan mo kung bakit namatay ang lolo mo. Sa katunayan, ikaw pa nga ang dahilan kung bakit marami sa amin ang nakaligtas noon eh. Pasensya na rin talaga. Masyado na akong nalulung sa pagmamahal ko kay Mildred. Nabulag na ako. Wala na akong ibang nakita. Kundi siya lang. Wala yun. Kalimutan na lang siguro natin yun. Ang mahalaga naman eh, ngayon magiging maayos na rin tayo uli. Basta, kung anong trip mo sa buhay, susuportahan ka namin. Lalo na yung pagmamahal mo kay Mildred. Hindi na. Baka mawalan na talaga ako ng pag-asa kapag nalaman ni Aling Minda ginawa ko. Ha? Bakit? Ano bang ginawa mo? Sinundan ko siya kanina habang papauwi siya galing sa palengke. Tapos, tinakot siya at nagkunwari akong aswang. Nakita ko kung paano siya tumakbo. Nagawa ko lang naman kasi yung kasi napipiko na rin ako kung paano siya magmaliit sa akin eh. Ay buang! Ikaw pala yung dahilan kung bakit takot na takot kanina si Aling Minda? Ha? Paano niyo nalaman? Kami yung tumulong sa kanya kanina nung madapa siya eh. Hindi man lang nga nagpasalamat. Pambihira ka. Ikaw pala talaga yon. Paniwalang-paniwala nga siya na merong aswang kanina eh. Takot na takot. Pero pre, meron talagang aswang kanina. Ha? Bumalik? Ibig kong sabihin, yung pumaslang dun sa lalaki, nandito pa rin? Pinuntahan kasi namin kanina yung tinuro ni Aling Minda. May mga nakita kaming laway ng mga aswang. At nakita rin namin mismo yung aswang. Pero hindi na namin sinundan eh. Delikado. Baka pinapahabol niya lang talaga kami. Nagbabalik na pala talaga sila. Gaya nga na sinabi ng matandang lalaki sa akin. Ha? Matandang lalaki? Yung mukhang ermitanyo? Oo, bakit? Kinausap din kayo? Oo, kanina. Pero hindi naman nagpakilala sa amin eh. Ang sabi lang, kailangan natin maghanda. Sino kaya yung matandang yun, no? Bakit parang ang dami niyang alam? Yan din ang tanong namin. Kung sino man siya, sana kakampi natin siya at hindi kalaban. Pero siya nga pala, anong balak mo, Omeng? Kami ni Gabgab, buo ng loob namin. Sasabak kami ulit. Hindi ka naman namin pinipilit ha. Sasama na ulit ako.
Ang totoo niyan, ito ang dahilan kung bakit gusto ko rin kayo makausap eh. Gusto kong bumalik sa pagiging manunugis. Ito lang din kasi ang alam kong paraan para kahit papaano maprotektahan ko si Mildred. E di kung ganon, buo na tayo ulit. Bukas, simulan mo na ulit magsanay ah. Papanoorin ka na lang namin kasi kami tapos na eh. Makalipas ang maraming araw, wala kaming ginawa kundi ang mag-ensayo lang. Sinasamantala na namin na walang dumadalaw na aswang sa kahit saang baryo. Pero kahit na nananahimik pa ang mga aswang, hindi namin magawang maging kampante. Bawat gabi, parang lagi kaming nagiging tamang hinala sa mga ingay na naririnig namin. Alam namin na isa sa mga ugali ng mga aswang ay ang manahimik kapag malapit na silang umatake. Samantala, dahil nga walang nagpapakitang aswang sa mga nagdaang araw, muling bumalik ang sigla sa baryo namin. Nawala ang takot nila at ang usapan tungkol sa lalaking natagpo ang bangkay na ay agad na naglaho. Napalitan ito ng haka-haka na baka tao lang din ang gumawa, na baka isa sa mga nakaaway ng biktima. Oh, saan ba nagpunta si Gab-Gab? Parang kanina ka pa yata naghihintay dun ah. Ewan ko, napadaan na naman siguro sa mga pinsan niya. Buti nga dumating ka eh. Kanina pa ako nababagot dito. Oh, baka natatakot ka na atakihin ka ng mga aswang kasi mag-isa ka lang kanina. Ako? Matatakot? Patawa ka naman pre. Hindi, biro lang. Ito naman oh. Oh, ayun yung matanda oh. Napaalis ako sa kinauupuan kong malaking bato. Nakita namin na matandang lalaki na papatawid na sa kabilang parte ng ilog. Malakas ang agos kaya nag-alala kami na baka tangayin siya. May kapayata na rin kasi ang matanda. Unang tingin pa lang ay makikita ng kulang talaga siya sa timbang. Dali-dali kaming lumapit sa kanya. Pipigilan sana namin siya pero nabigla kami nang tumayo siya sa gitna ng lumaragas ang tubig. Hindi siya inaagos. Kahit kaunting paggalaw ay hindi nangyayari. Nanatili lang siya sa kanyang kinatatayuan. Ah, kayo pala. Delikado dyan, baka tangayin ka. Kailangan mo umalis dyan. Tatangayin? Hindi naman ah. Manong, makinig ka na lang sa amin. Marami nang tinatangay ng lumaragas ang tubig na yan. Huwag kayo mag-alala. Hindi ako mapapabilang sa mga yon. Pero para hindi na kayo mag-alala, eh sige, aalis na ako. Kaswal lang na naglakad palapit sa amin na matandang lalaki na parabang hindi niya alintana ang malakas na agos ng tubig. Nakangiti lang siya sa amin ng malapad nang makalis na siya sa tubig. Dito ba kayo nagsasanay? Oo, doon ho, sa banda ron. Madalas ako napapadaan dito ng mga nakaraang araw. Parang ang ganda kasing maglakbay-lakbay sa gubat dito malapit sa inyo. Ang daming makukuhanan ng pagkain. Nagkatinginan kami ni Omeng. Pareho kaming nahihiwagaan sa matandang aming kaharap. Presensya pa lang kasi niya ay parang may kakaiba talaga sa kanya. Napansin ng matandang lalaki na seryoso ang tingin namin. Huminga siya ng malalim. Naupo sa malaking bato at itinukod ang kanyang tungkod. Marahil nagtataka pa rin kayo kung sino ako. Kaya sige, para mapatibay natin ang pundasyon ng tiwala, magpapakilala na ako sa inyo. Ako si Horolan, isa akong manlalakbay, isang albularyo. Naglalakad ako para maghanap-hanap ng mga epektibong panggamot sa kahit na anong malubhang sakit. Kasama sa paglalakbay ko ay ang pagiging mulat sa presensya ng mga aswang sa probinsya na ito, ang Capiz. Marami akong nalalaman sa mga aswang dahil matagal ko na silang inaaral. Sa katunayan 4 na taon na ang nakalilipas. Nasaksihan ko ang labanan dito. Pero noong panahon na yon, wala naman akong magawa. Albularyo lang naman ako. Hindi naman ako manunugis. Kaya pagkatapos ng labanan at nanalo ang mga manunugis, umalis na rin ako. Kung ganon, ano pang iba mong nalalaman? Nanalo kayo noon pero hindi nyo naman sila naubos. Sa katunayan, yung mga natalo nyo mga aswang ay wala pa sa kalahati na kanilang bilang. Ho? Sigurado ba kayo sa sinasabi nyo?
Ang dami na nun ah. Halos magkandamatay na kaming lahat nun, tapos sasabihin nyo wala pa sa kalahati. Sinabi ko lang kung ano ang nalalaman ko. Saan niyo naman nakuha yung impormasyon na yan? Sa akin mismo. Dahil alam ko kung nasaan ang kanilang pinaglulunggaan. Kung alam mo, edi ituro mo sa amin kung teka. Maniniwala ba kagad tayo sa matandang yan? Hindi naman natin siya kilala ah. Huwag kayo mag-alala. Maniwala man kayo sa akin o hindi ko rin naman sasabihin sa inyo kung saan. Kailangan nyo munang dumaan sa matinding pagsasanay para maihanda kayo sa kanila. Hindi nyo sila mauubos kung wala kayong sandata na makakatalo sa kanila. Hindi itako katana ang tinutukoy ko, kundi anting-anting. Ano naman ang alam mo sa anting-anting? Ang sabi mo kanina, albularyo ka lang. Pero wala akong sinabing pangkaraniwang albularyo lang ako. Muli siyang tumayo at saka tumingin sa malayo. Malapad ang kanyang ngiti. Sobrang kalmado. Parang normal na lang talaga sa kanya na pag-usapan ng mga aswang. Bagay na nagpapatunay na hindi nga siya pangkaraniwan. Meron akong 3 na anting-anting na inaalagaan. Hindi ko sila pagmamayari. Dahil hindi naman ako gumagamit nun. Pag-aari sila ng mga kaibigan kong albularyo noong araw. Pero namatay sila ng dahil din sa mga aswang. Kailangan ng mga bagong tagapangalaga ng anting-anting na yon. Kung talagang gusto niyong matalo mga aswang, hahayaan niyo kung tulungan kayo. Bakit mo naman ito ginagawa? Malaki ba ang kasalanan ng mga aswang sa'yo? O baka dahil lang sa mga kaibigan mong napatay nila? Sobrang laki na kasalanan nila sa akin. Mas malaki pa sa mga pututoy ninyo. Sila ang sumira ng buhay ko. Kaya gagawin ko ang lahat para maubos sila. Maniniwala lang kami sa mga sinasabi mo kapag napatunayan mong totoo mga yun. Nagdududa ka pa ba na hindi ako albularyo? O kung naniniwala ka man, iniisip mong pipitsuging albularyo lang ako? Pwede nating subukan. Dumistansya ng bahagya ang matandang si Horolan. Sumenya siya kay Omeng. Pinapalapit niya ito. Napangisi naman si Omeng dahil masyado siyang kampante. Pero ako, bigla kong kinutaban nang makita ko kung paano iporma na matanda ang paa niya. Sigurado ka talagang lalabanan mo ako sa sparring ha? Etong si Damian nga, iniiwasan ako makasparring eh. Huy, pinagsasasabi mo. Subukan lang natin. Kapag napalhod kita, ibig sabihin totoo mga sinabi ko. Kapag ikaw ang napalhod ko, anong kapalit? Kapag napalhod mo ko, pagsisilbihan kita hanggang sa dulo ng aking hininga. Ngumiti ng nakakaloko si Omeng. Naniniwala siya na gagawin niya lang punching bag ang matandang yon. Nang bitiwan na nila ang kanilang mga hawak, lumusob na rin si Omeng. Isang malakas na suntok ang kanyang pinakawalan. Pero binigla kami na matandang yon. Walang kahirap-hirap na nailaga ni Mang Horolan ang suntok ni Omeng. Sinundan pa ni Omeng ng isa pang suntok. Pero sa halip na makatama siya, ay siya pa ang nadali na matanda. Tinamaan siya ni Mang Horolan ng malakas na suntok sa bandang panga. Dahilan para mapatigil sandali ang kaibigan ko. Iiling-iling siya nang makaramdam siya ng pagkahilo. Lakas mo makachamba. Tignan natin. Nagubad na ng damit si Omeng. Dali-dali niyang nilapitan si Mang Horolan. Pero kahit na anong gawin niya, ay hindi man lang niya maidaplis ang kanyang kamao. Parang pinaglalaruan lang din siya na matanda. Maya-maya pa, isang malakas na suntok naman ang ginawa ni Mang Horolan sa tiyan ni Omeng. Sa lakas ng suntok, napaluhod na ang isa nitong tuhod. Hindi na ito nakatindig ulit. Paano ba yan? Mukhang ako nanalo. Sabihin mo nga sa akin, matanda ka ba talaga? Alam mo, wala naman kasi sa edad yan. Nasa dami na ng karanasan mo yan sa buhay. Matanda na ako. Alam ko na ang lahat ng anggulo ng pakikipagbasag ulo. O ngayon, naniniwala ka na ba sa sinasabi ko? Oo, naniniwala na ako. Di naman pwedeng hindi parang binugbog mo na ako rito eh. Hindi ako ganyang bumugbog. Pero dahil naniniwala naman na kayo sa akin, pwede na nating simulan bukas ang ating misyon. At yun ay ang iisa-isahin ng mga aswang. Pero teka, nasaan yung isa niyong kasama? Bakit hindi ko siya nakikita rito?
Bigla naming naalala si Gabgab sa tanong na yon ni Mang Horolan. Lagpas 1 oras na kasi siyang hindi nakakabalik sa kagubatan, kaya naman naalarma na kami. Kasama namin si Mang Horolan nang lisaning namin ang gubat. Bumalik kami sa baryo namin. Pinuntahan ko siya sa bahay pero wala siya roon. Nagtanong-tanong na rin kami pero walang makapagsabi kung nasaan siya. Dakong 7:00 ng gabi, hindi pa rin namin nasisilayan ang kahit na anino niya. 2 na lang kami ni Oming ang magkasama sa paghahanap sa kanya. Si Mang Horolan ay nauna nang umalis at nagsabing magpapakita na lang ulit kinabukasan. Ano na kaya nangyari sa lukulukong yun? Medyo kinakabahan na nga ako eh. Kilala mo naman si Gabgab, di ba? Magsasabi yun kapag hindi siya makakabalik. Hindi kaya may nangyari ng masama sa kanya? Huwag naman sana. Ipinagpatuloy namin ang paghahanap. Lahat ng pwedeng puntahan ni Gabgab ay napuntahan na namin. Maya-maya pa, naisipan namin pumasok na sa gubat. Ayaw man naming isipin pero may kaisipan kami na baka nadukot siya ng mga aswang at dinala na sa kagubatan. Pinuntahan namin ang parte ng gubat kung saan namin hinabol ni Gabgab ang aswang. Pagdating namin doon ay nagtago na muna kami sa likuran ng malapad na puno. May naririnig na kasi kaming kumakaluskos. Parang may gumagalaw sa mga tuyong dahon. Hawak ang katana, marahan naming sinilip ang parteng likuran ng bayabasan. Dahil tanging liwanag lang naman ng buwan ang nagsisilbi naming ilaw, medyo kinakabahan kami dahil hindi namin maaninag ng maayos ang paligid. Pero nang nasa harapan na kami ng bayabasan, may nakita kaming lalaki roon na nagtatago. Tatagi na sana namin pero napagtanto namin na si Gabgab pala ang lalaking yon. Gabgab? Linti ka. Ilang oras ka na namin hinahanap, nandito ka lang pala. Ano ba ginagawa mo rito? Shh! Huwag kayong maingay. Ano nga, pwede ba? Huwag nga muna kayong maingay. Sige na, makisama na lang kayo. Tinikom na lang muna namin ang aming bibig kabanong. Noong mga sandaling yon ay nakikiramdam kami sa paligid. Ang sabi kasi ni Gabgab, meron raw siyang sinusundang aswang. Pero hindi niya sigurado kung ang aswang na yon ay ang aswang din na una naming nakita. Naglakad kami ng maingat. Diretso lang ang direksyon namin hanggang sa makarating na kami sa nagtataasang talahiban. Lagpas tao yon kaya hindi na namin makita kung ano ang patutunguhan namin. Nakahanda lang ang mga hawak naming sandata. Maya-maya pa, "Yuko!" Buti na lang ay nagawa namin makailag. Kung hindi, baka tumatagas na ang dugo namin sa leeg. Isang aswang kasi ang bigla na lang lumitaw at lumundag sa amin. Dahil alanganin kami sa lugar na yon, tumakbo kami paalis sa talahiban. Nang makarating na kami sa gilid ng daan, biglang nawala ang aswang. Sinuyod namin ang tingin ng paligid, pero wala kaming makita. Nandyan lang yan. Nililin lang niya lang tayo. Sinasabi ko na nga at aswang talaga yun eh. Kanina nga po ito pa sinusundan yun eh. Tudasin na natin, aswang pala eh. Wag tayo makampante. Mabilis siya. Kailangan natin maging alerto. Dito, sa bandang to, tara. Nauna na akong naglakad. Lalapit pa lang sana kami sa mga kawayan nang biglang may humila na kay Gabgab sa likuran. Nakakapit siya sa mga damo at dali-dali naman namin siyang tinulungan. Hindi siya nakuha ng aswang pero may sugat ang binti niya dahil sa haba ng kuko ng nilalang na yon. Humanda kayo ngayon. Nagpakita ka pa talaga ha? Ingat ha. Hindi to pangkaraniwang aswang. Sabay kaming lumusob ni Omeng. Pagtaga namin sa aswang ay nagawa niyang hawakan ng kamay ko. Hinila niya ako at tinangkang kagatin. Mabuti na lang at mabilis na nakaresponde si Omeng. Tinaga niya ang aswang at tinamaan yon sa hita. Nabitiwan niya rin ako. Nakahanap ako ng magandang tiyempo. Tinaga ko rin yon at tinamaan naman sa bandang balikat. Pero kahit nasugatan na siya, parang wala lang sa kanya ang ginawa namin. Nakatindig pa rin siya ng diretsyo. Sa halip, mas lalo pa itong nagalit. Kakaiba nga ito. Hindi tayo pwedeng maging kampante sa siraulong to. Hindi nagtagal ay umatake na rin ang aswang sa amin. Laway na laway siya. Parang gutom na gutom talaga. Mabilis ang aswang na yon.
Aminado akong medyo nabigla ko dahil hindi ganun kabilis sa mga nakalaban namin 4 na taon na ang nakalilipas. Tinamaan ako sa braso pero buti na lang ay hindi sobrang lalim ng pagkakakalmot niya. Si Oming naman tinamaan na rin sa kanyang hita pero kaya naman naming tiisin. Sanay naman na kami sa mga sugat dahil napapalaban din naman kami noon. Mukhang di na talaga natin kabisado ang mga aswang ngayon. Kailangan muna nating umatras. Anong atras? Kaya naman natin eh. Kaya nga natin, pero ang inaalala ko, paano kung dumating yung ibang kasama niya? Buisit talaga oh. Huwag mong pairalin ng emosyon mo, Omeng. Aalis na sana kami pero mukhang wala talagang balak ang aswang na yon na mawala ang kanyang pagkain. Hinarang niya kami sa aming daraanan. Kaya naman wala na kaming magawa kundi harapin na lang din siya. Muli namin siyang inatake. Pero sadyang kakaiba talaga ang galaw niya. Parang alam na alam niya kung saan kami manggagaling. Hindi kami nakatama. Kung tatagal pa kami sa labanan na yon, malamang sa malamang na mapapagod lang kami. At baka yun na rin na maging mitya ng buhay namin. Tila napansin ng aswang na hindi na namin siya kinakaya. Kaya ilang sandali lang, umatake na siya ng mas mabilis. Sa sobrang bilis ay hindi na namin namalayan na nasa harapan na namin siya. Akmang kakalmutin na niya ako, pero laking gulat namin nang sumulpot si Mang Horolan. Hinato niya ng katana ang aswang sa liig na naging dahilan ng agaran nitong pagkamatay. Ay nako, sinasabi ko na nga sa inyo hindi na kayo kayang iligtas ng inyong mga sandata. Teka, paano ka nakapunta rito? Hindi ka naman namin napansin Madilim, tensyonado kayo. Malamang hindi nyo na malaya na narito na ako. Tao ka ba talaga? O baka Superman ka na rin? Hindi ka ba normal? Sa halip na magpasalamat kasi iniligtas ko ang buhay nyo. Kung ano-ano pang iniisip nyo sa akin ngayon. Pambira talaga mga kabataan ngayon Mga walang utang na loob Maraming salamat pero paano mo nga nagawa yun? Hindi na mahalaga yon. Ang mahalaga ngayon nakaabot ako at nailigtas ko kayo. Tinutukan ni Mang Horolan ng ilaw ang aswang na nakahandusay. Nakita pa naming tumatagas ang dugo nito sa leeg. Sinipa pa ni Mang Horolan ng mahina para alamin kung ito ba ay buhay pa. Mababangis na ang mga aswang ngayon. Sa mga nakalipas na taon, mukhang marami na rin silang natutunang mga bagong taktika. Mga galaw at mukhang napag-aralan na rin nila ang mga natitirang manunugis ngayon. Yun ang dahilan kung bakit hindi kayo umubra sa isang yan. Ganun na ba talaga sila kadelikado? Tingin nyo, maglalakas loob silang manggulo ulit kung hindi mataas ang tingin nila sa sarili nila. Alam na kasi nila na hindi na kayo gaya ng dati. Napabuntong hininga ang matandang si Horolan. Baka sa mukha niya ang pangamba. Bago namin nilisan ang kagubatan na iyon, ay sinilaban ni Mang Horolan ng apoy ang katawan ng aswang. Pag-alis namin doon, tumabi na muna kami sa gilid ng daan. Naglabas ng panggamot at panglinis si Mang Horolan na agad din namang nailagay sa sugat ni Gabgab. Paano? Ayos na itong sugat mo. Mauna na ako. Sigurado ba kayong ayos lang kayo na mag-isa? Ay bakit? Natatakot ba kayo na baka patayin ako na bang aswang? Sus, huwag niyong intindihin yon. Kayang-kaya ko mag-isa. Kung kaya-kaya mo naman palang mag-isa, bakit kailangan mo pa kami? Dahil may hangganan lang ang kaya kong gawin. At kayong tatlo lang ang nakikita ko makakagamit ng mga anting-anting na naiwan sa akin. O sige na, maglalakad na ako at baka umagahin pa ako. Pinagmasdan na lang namin si Mang Horolan na naglalakad papalayo. Napapailing na lang din kami dahil hindi namin inakala na ang matandang gaya niya ang magliligtas sa amin. Dahil sa nangyari, mas lalo naming naintindihan na hindi na talaga sapat ang nalalaman namin para tapatan ng mga aswang. Mas lalo naming kinailangan ng tulong ni Mang Horolan. Kahit na hindi pa namin siya lubos na kilala, kailangan namin siyang pagkatiwalaan. Makalipas ang halos 2 buwan, sa mga nagdaang araw ay napapadalas ang paglitaw ng mga aswang sa bawat baryo. Ginagawa na nilang tambayan ng gubat. Pero dahil nga naibigay na rin sa amin ang anting-anting, ay unti-unti na rin namin yung napapaunlad. Nagagawa na rin namin silang tugisin.
Hindi pa naman kami sobrang lakas dahil hindi pa namin nagigising ang tunay na kapangyarihan ng anting-anting na nasa amin. Pero ang mahalaga sa amin, kahit na papaano ay nagkakaroon kami ng lakas ng loob para protektahan ang kapayapaan. Mas naging malapit din ang kalooban namin kay Mang Horolan. Magaan talaga ang pakiramdam namin sa kanya. Yung bang kahit na sa sandaling panahon, parang napakadali niyang pagkatiwalaan. Wala naman din kasi kaming nakikitang dahilan para paghinalaan namin siya. Hindi kasi siya mabait lang sa amin. Kahit sa ibang tao rin ay mabuti ang pinapakita niya. Alam niyo kung anong gusto ko sa inyong magkakaibigan? Ang dadali niyong matuto. Alam niyo bang yung mga may-ari ng anting-anting na binigay ko sa inyo hirap na paabuhin ng mga yan. Pero kasi hindi na rin naman ako magtataka kung bakit ang dali niyong nagamit ang anting-anting. Nararamdaman kasi niya na karapat-dapat kayo dahil na rin sa ginawa niyong pakikipaglaban noon. Pero hindi mo pa rin ba sasabihin sa amin kung saan namin makikita ang lungga ng mga aswang? Hindi pa. Kapag nakita kong handang-handa na ang katawan at isipan ninyo, sasamahan ko pa kayo papunta ron. Tara mo naman, Mang Horolan. Wala ka pa rin bang tiwala sa amin? Hindi naman sa walang tiwala. Sadyang alam ko lang na magmamadali kayo kapag sinabi ko na sa inyo. Tandaan nyo, hindi nyo pa nagigising ang tunay na kalakasan ng inyong mga anting-anting. Tama si Mang Horolan. Kailangan mas maging handa tayo. Kasi kung hindi, para lang tayong tumalon sa kumukulong mantika kapag nagpunta tayo sa balwarte nila. Sa ngayon, umuwi na muna kayo sa inyo at magpahinga. Mag-relax. Walang sinyalis ng pag-atake ngayon kaya makakapagpahinga kayo ng mas matino. Hindi mo ba talaga kami dadalhin sa bahay mo? Kung may bahay lang ako bakit naman hindi? Sus, kunwari ka pa. Ayaw mo lang talaga. Siguro may tinatago ka, no? Meron talaga. Maraming marami. Napapakamot na lang kami habang pinagmamasdan naming naglalakad papalayo si Mang Horolan, Kabanong. Pag-uwi namin sa baryo namin, masigla ang mga tao. 2 buwan na ring walang kumakalat na balita tungkol sa mga aswang. Kaya naman, halos lahat ng residente ay tuluyan ng kinalimutan yon. Ganun pa man, nanatili pa rin naman kaming alerto. Hindi kami kailanman naging kampante. Kahit sa gabi ay hindi kami natutulog ng mahimbing para lang mabantayan ang paligid. Ay nako, pambira naman talaga to si Gabgab oh. Kapag inuutusan, palaging matagal bumalik. Mantika na lang ang kulang ko, magluluto na ako eh. Ano pang aasahan mo ron? Palakwento ang isang yun eh. Baka napakwento na naman sa mga kakilala niya. Oh, ayan na pala. Utik, salamat naman dumating ka. Oming, Tagal mo. Mantika lang naman ang pinabibili si Aling Minda at si Mildred. Pagkasabi niyo ni Gabgab, ay agad na binitiwan ni Oming ang kanyang sinisibak. Nilapitan niya agad si Gabgab at saka inuga-uga sa balikat. Para kang timang kong makauga. Bitiwan mo nga ako. Ano ba? Wala akong pakialam kay Aling Minda. Pero anong nangyari kay Mildred? Ito na nga. Si Aling Minda at si Mildred, nakita ko sa bakuran nila. Iyak ng iyak. Takot na takot. Narinig ko, inatake raw sila ng aswang. Hinabol daw sila mula kanto hanggang dun sa daanan sa tulay. Katangahan naman talaga eh. Bakit dun sila duman eh? Wala nang katao-tao dun sa ganitong oras. Oh, Oming, saan ka pupunta? Oy! Hindi na sumagot si Oming at dali-dali na rin itong naglakad papunta sa kinaroroonan nila Mildred. Pagdating namin doon, ay marami ng tao sa harapan ng bahay nila. Hinawi naman namin sila at saka nilapitan ng mag-ina. Ang masamang ugali na si Aling Mildred ay parang basang sisiw sa mga sandaling yon. Tulala, bakas ang kilabot sa kanyang kilos at pananalita. Wala akong mabakasang kahit na anong kasungitan sa kanya noon. Ano nangyari dito? Mildred, totoo ba na inatake kayo ng aswang? Oo, batang aswang. Bata siya. Kamuntikan na niya kaming makagat. Kung di lang ako lumaban. Nasaktan ka ba? Ayos ka lang ba? Oo, ayos lang naman ako. Pero natatakot ako na baka balikan kami ng batang aswang na yon. Huwag ka mag-alala. Hindi ko hahayaan na makalapit sila sa bahay ninyo. Maraming salamat, Oming. Talagang kailangan kita.
Anong tingin mo? Papayagan na kitang manligaw sa anak ko? Porque kaya mong labanan ng mga aswang? Yan na nga ba sinasabi ko eh. Masama talaga ugali niya kahit na naalagay na sa panganib ang buhay nila. Aling Minda naman, hindi tong oras para dyan. Nandito ako para sa kaligtasan nyo, hindi para makipagtalo. Alam ko ng style mong ganyan. Style mo, bulok! Kunwari ka pa na may malasakit pero sasamantalahin mo naman ang pagkakataon para mas mahulog sa'yo ang anak ko. Pwes, para sabihin ko sa'yo, kahit na anong gawin mo ay hindi talaga ako papayag. Wala akong pakialam. Kung ayaw mo, si Mildred na lang ang poprotektahan ko. Bahala ka malapa ng aswang. Anong sinabi mo? Kahit na kailan talaga, hindi ka dinapuan ng kabutihan eh, no? Mildred, ikaw na nga lang ang poprotektahan ko. Itong nanay mo, pababayaan ko na lang to na mangat-ngat ng aswang. Total, wala rin naman tong pakinabang sa akin eh. Oming naman. Kayong lahat, ihandaan yung sarili nyo. Dahil nagbabalik na sila. Maiintindihan namin kung matatakot kayo. Pero walang magagawang takot kung yun ang paiiralin. Maging matalino at maging mapagbasid. Kailangan yung tapangan. Huwag niyong gagayain tong si Aling Minda. Walang ibang inatubag kundi ang manghamak. Boom! Basag! Aray mo! Nauna nang naglakad si Oming at sumunod naman kami sa kanya. Nagapunan muna kami at pagkatapos bumalik na kami sa harapan ng bahay nila Mildred. Sa tapat noon ay merong kubo na pwedeng matambayan. Habang nagbabantay nga kami roon ay nakatanaw sa bintana si Aling Minda. Masama ang tingin sa amin, lalong-lalo na kay Omeng. Natigil ang pinag-uusapan namin nang marinig namin ang sigaw ng isang lalaki. Medyo malapit lang yun sa lokasyon namin kaya naalarma na kami. Kami nang bahala doon. Dito ka lang, Omeng. Bantay mo si Mildred. Sigurado ka ba? Oo, kaya na namin yun. Nagiging aktibo ng anting-anting ko. Ibig sabihin may aswang nga ngayon. Wala na kaming sinayang na pagkakataon ni Gabgab. Gamit ang kapangyarihan ng anting-anting namin, natukoy namin ang kinaroroonan ng aswang. Nakarating kami sa dating tindahan ng buko malapit sa palengke. Isa yung abandonadong pwesto. Maraming nakatambak na kung ano-ano. Pare, nandito lang siya. Nararamdaman ko. Hoy aswang! Lalabas ka ba dyan o kami ang lalapit sa'yo? Pre, ramdam ko mas malakas to dun sa napatay ni Mang Horolan. Anong uri? Hindi ko sigurado pero parang gabunan. Gabunan? Ilan? Isa lang yung nararamdaman kong presensya. Sa halip na gabunan na makita namin, mga tiktik ang lumitaw sa gilid-gilid. 10 aswang, pero hindi kami nakaramdam ng kaba para sa mga yon. Sa halip, ginanahan pa kami. Sige, lapit! Tingnan natin! Sabay-sabay na umatake ang mga aswang. Agad ko naman pinagana ang anting-anting ko. Lumakas ang lahat ng pandama ko. Lalong-lalo na ang pakiramdam ko sa paligid. Kaya kahit na anong kilos nila ay nalalaman ko. Dahilan para makailag ako ng walang kahirap-hirap. Bukod pa rito, gumaan din ang kamay ko. Kaya naman mabilis kong naihataw ang hawak-hawak kong katana sa kanila. Si Gabgab naman ay agad ding nakagawa ng pag-atake. 3 ang agad na napas lang niya. Sobrang dami naman pala ng mga to. Focus lang pare, focus! Marami-rami pa ang mga yan. Hindi ko na hinintay pang makalapit ang mga aswang. Ako na ang kusang pumunta sa kinatatayuan nila. Mabilis ko silang pinaghihiwa gamit ang katana. Isa-isa silang bumagsak. Wala pang 1 minuto ay napaslang ko na rin ang mga natitira. Pare, nararamdaman mo pa rin ba yung presensya ng gabunan? Hindi na. Wala na akong maramdaman. Nakaalis na yon. Pero hindi na muna natin siya hahanapin. Delikado. Balikan na lang natin si Omeng. Sinuyot ko na muna ng tingin ng buong paligid pero wala na kaming nakitang aswang na buhay. Pero bago kami umalis, pakiramdam ko noon ay merong mata na nakatingin sa amin. Hindi ko mawari kung yun ba ang gabunan na unang naramdaman ni Gabgab. Nakabalik kami kay Omeng. Maayos naman ang kalagayan nila roon kaya nakahinga na rin kami na maluwag. Sa kubong yun na rin kami natulog. Mga bandang 4:00 na ng madaling araw nang bumalik na kami sa bahay. Gising! Gising! Uy! Gumising kayo! Oo. Pabira naman oh. Ano na naman ba yun?
Huwag mo sabihin inatake na naman ng aswang yung mag-ina. Anong nangyari sa kanila? Agad na napabangon si Omeng ng mga sandaling yon, Kabanong. Bumakas agad ang pag-aalala sa kanyang muka. Lalabas na sana siya pero hinila siya ni Gabgab. Sinampal siya ng mahina sa muka para matauhan. Hindi to tungkol sa mag-ina. Li kayo, sumama kayo sa akin. Magugulat kayo sa makikita nyo. Kahit na wala pa kaming hilamos noong mga sandaling yon, ay dali-dali na kaming lumabas ng bahay. Ilang metro lang ang nilakad namin at nakarating na rin kami sa tulay. Inabutan kami doon ng mga nagkukumpulang mga tao. Pagtingin namin sa gilid ng tulay ay may mga bangkay na nakasabit doon. Nakabigti, maraming sugat sa katawan. Hindi yun mga normal na tao. Dahil ang mga nakabigting bangkay doon ay walang iba kundi mga aswang. Mga aswang? 7 aswang? Sinong gagawa niyan? Hindi kaya meron pang ibang manunugis na nakapatay ng mga yan? Si Mang Horolan lang ang alam ko makakagawa nito. Hindi siya. Paano hindi siya? Ibukod sa atin, siya lang naman ang may kakayahang makapaslang sa mga yan. Siya lang ang bihasa sa pagtugis ng mga aswang. Mas magaling pa nga siya sa iba nating kapwa manunugis eh. May nakakita mga tao habang binibigti isa-isa yung mga yan. Ang sabi ng mga napadaang tanod, aswang din daw ang gumawa niyan. Ha? Kalukuhan. Aswang? Aswang napapatay ng kapwa niya aswang? Teka, sandali. Naguguluhan ako eh. Bakit naman gagawin nyo ng aswang sa kapwa niya? At paano naman sila nakakasiguro na aswang ay nakita nilang nagbibigti sa mga yan? Ang sabi nila, yung aswang na nagbigti sa mga yan may malapad na pakpak. Hindi nga lang daw nila nakita yung mukha kasi madilim. At saka natakot na daw sila nang maramdaman ng aswang na yun na pinapanood nila ang nangyayari. Aswang sa aswang? Bago to ah. Ngayon ko lang to narinig ah. Huwag ka mag-alala, ako rin. Kung totoong aswang nga yung pumatay sa mga yan, ibig ba nitong sabihin magiging kakampi natin sila? Hindi. Kahit kailan, hindi tayo pwede magtiwala sa mga aswang. Yan ang unang-una sa batas nating manunugis. Ang mga aswang ay aswang. Kahit na kailan, hindi uso sa kanilang kabutihan. Likas sa kanilang kasamaan. Sa tingin ko, nagiging magkaaway din ng mga aswang. Pero tama nga si Damian, hindi natin sila pwedeng pagkatiwalaan. Di porke pumatay sila ng kapwa nila pwede na nating iasa ang buhay ng mga tao sa kanya. Mag-almusal na lang muna tayo. Puntahan natin si Mang Horolan sa tagpuan. Malamang nandun yon dahil sa mga nangyari ngayon. Napapailing na lang ako ng mga sandaling yon, Kabanong. Pero ang totoo, magulo na ang takbo ng utak ko. Ang dami kong naiisip na anggulo sa mga nangyayari. Isa na rito ay ang posibilidad na palabas lang din ng mga aswang ang pagpatay sa kapwa nila aswang para maging kampante kami. Pero pwede rin naman na may mas malakas pang aswang na talagang pinapatay ang kasama niya sa hindi namin alam na dahilan. Nabusog ako sa kinain natin. Ang sarap mo talaga magluto. Ikaw talaga Damian, no? Pwede ka na talaga mag-asawa teka, nasa na kaya si Mang Horolan? Himala yata na wala pa siya ngayon dito. Tara, maglakad-lakad na muna tayo. Tinawid namin ang malakas na ragasan ng ilog gamit ang kawayan na inilagay namin doon. Pumasok kami sa kagubatan at hindi nagtagal, meron na kaming natanaw na bahay. Yari lang sa kahoy ang bahay na yon, pero mukhang maayos. Malinis din ang bakuran. Pero ang nakapagtataka lang, bakit nag-iisa lang ang bahay na yon? Sandali lang, hindi tayo dapat basta-basang lumapit sa bahay na yan. Gab-gab, paganahin mo nga yung anting-anting mo. Alamin mo kung aswang ang nakatira dyan sa loob. Hinawakan ni Gab-gab ang kanyang anting-anting at saka pumikit. Pagdilat niya ay agad siyang umiling-iling. Hindi naman pala Lapitan natin. Alamin natin kung sino nakatira dyan. Delikado dito sa gubat kaya dapat wala sila dyan. Nagmamadali kaming lumapit doon. Pinatunog namin ang maliit na bell na nakasabit sa may bakuran. Ilang sandali lang, lumabas mula sa bahay na yon ang pamilyar na muka. May hawak-hawak pa itong tasa ng kape at tinapay naman sa kabilang kamay. Bakit kayo nandito? Paano nyo nalaman tong bahay ko? Ang totoo talaga hindi namin alam na dito ka nakatira. Napadaan lang kami dito.
Ang galing nyo naman. Nakita nyo kagad. Paano hindi makikita eh? Pagtawid mo ng ilog, konting silip lang matatanaw na to. Kaya pala ang bilis mong makarating sa tagpuan natin eh. Dito ka lang pala nakatira eh, no? Eh ano ba pag-uusapan natin ngayon? Hindi mo pa ba alam yung kumakalat na balita ngayon? Hindi. Wala naman akong kakilala sa baryo nyo eh. Nandito lang din naman ako sa bahay. May 7 aswang na bangkay. Maraming hiwa sa katawan. Binigti sa tulay. At ang sabi ng mga tao, kapwa nila aswang ang gumawa nun. May alam ka bang kwento na ang isang aswang kayang pumatay ng kapwa niya? Napaupo si Mang Hurulan sa gilid at sandaling nag-isip. Nanatili naman kaming nakatayo sa harapan niya habang naghihintay. Magsasalita na sana siya nang biglang umubo ng ilang ulit. Nabitiwan niya ang hawak-hawak niyang kape. Pagtingin namin sa mukha niya ay namumula na siya. Mang Hurulan, ayos lang ba kayo? Ayos lang naman ako. Huwag kayo mag-alala. Hindi ka ayos. Mami ka nga sa amin. May sakit ka ba? Wala nga. Ganito talaga ako minsan kapag kulang sa tulog. Pinagmasdan ko siya ng maigi habang inaalalayan ni Omeng at Gabgab. Napansin ko na namumula rin ang ibang parte ng katawan niya. Pinagpapawisan siya at nagtitindigan ng mga balahibo. Hindi ko alam kung anong klaseng sakit ang inililihim niya sa amin, pero tingin namin ay hindi na yun normal. Sinubukan namin siyang paaminin, pero kahit na anong pilit namin, ay hindi siya sumasagot na matino. Dahil sa pag-aalala, sinamahan namin si Mang Hurulan hanggang sa gabi. Hindi nyo naman ako kailangang samahan eh. Ginabi pa kayo tuloy. Sige na, umuwi na kayo. Ayos na ako. Nahihilo ka kanina. Nanlalamig ka rin, sabi mo. Kaya hindi ka namin pwedeng iwan ng ganun-ganun na lang. Huwag ka na makulit, Mang Hurulan ha. Sino na lang ang magsasabi sa amin kung nasa ng kuta ng mga aswang kung mamamatay ka? Mamamatay ka agad? Masama lang naman ang pakiramdam ko eh. Teka sandali. Huwag kayo maingay. Ha? Bakit? Huwag na nga muna kayo maingay. Hinawakan niya ang kanyang anting-anting at saka nakiramdam sa paligid. Maya-maya lang ay dinamputan niya ang kanyang sandata. Naalarma naman kami dahil doon. Iniwan na muna namin si Mang Hurulan. Lumabas kami ng bahay at saka sinuyod ng tingin ang buong paligid. Ilang sandali lang, nakaramdam na kami ng mabigat na presensya. Naririnig na rin namin ang mga kaluskos sa paligid. Paano nila nalaman na nandito tayo? Mga pre, nandito rin yung presensya ng gabunan. Ha? Sigurado ka ba? Oo, ang lakas eh. Ang lakas ng presensya niya. Sandali kong sinilip si Mang Hurulan sa loob. Nakaupo na siya sa papag niya at nakatingin sa amin. Seryoso lang siya. Parang wala lang sa kanya na napapalibutan na kami ng mga aswang. Ayan na siya! Lumitaw ang isang matandang lalaki, habang ang mga aswang naman na kasama nito ay nakapaligid lang. Tumigil ang matandang lalaki, ilang metro ang pagitan sa amin. Sandaling namayani ang katahimikan. Nakangiti siya, kalmado, pero sandali lang niyang tiningnan ang mga hawak naming katana. Isa kang gabunan! Tama, isa akong gabunan. At kayo? Kayo mga batang henerasyon nung unang labanan 4 na taon nang nakalilipas. Naalala ko pa kayo. Lalong-lalo ka na. Ikaw ang apo ng pinakamagiting na manunugis noon. Kung ganon, isa ka pala talaga sa mga nakatakas dati. Nakatakas? Hindi. Dahil hindi naman ako sumalang sa labanan nung panahon na yon. Naalaman ko lang. Nilagas nyo na ang mga kasamahan ko. Pero hindi naman natin maiiwasan na may mamatay sa mga ganong uri ng labanan, hindi ba? Kaya hindi naman gaanong sumama ang loob ko. Sa katunayan, 4 na taon din ang hinintay ko para paghandaan ang muling sagupaan. At ngayon, mukhang umaayon sa akin ang sitwasyon. Sandali siyang sumilip sa loob ng bahay. Lumapad ang ngiti niya nang makita niya roon si Mang Hurulan. Hurulan, Hurulan, Hurulan! Hindi ko inakala na may mga alipores ka na pala. Magkakilala kayo? Magkakilala? Hindi lang basta magkakilala. Magkakilalang magkakilala kami. Kilala ko siya dahil noon pa man magkalaban na kami.
Ako talaga ang pakay niya ngayon. Lumabas ng bahay si Mang Horolan. Lumapit siya at humarang sa amin. Wala man lang siyang dalang sandata. Bagay na ipinagtaka ko naman. Alam naman kasi namin na maaaring mapalaban na kami noon at kaharap pa namin ang pinunong gabunan. Pero si Mang Horolan parang kampante lang siya. Mukhang ayaw mo yatang malaman kung sino ka. Kung inakala mong mapapatay mo ko ngayong gabi, nagkakamali ka. Hindi ka mananalo sa akin. Paano ka makakapalag sa akin alam mo naman sigurong may nangyayaring kakaiba sa katawan mo. Pero huwag ka mag-alala. Hindi naman kita papatayin, Horolan. Hindi ako pumapatay ng kaibigan. Pero itong tatlong ito, hindi sila kasama sa pagbibigyan ko. Masyado mo yata kaming minamaliit Huwag ka makampante. Kung natalo namin kayo noong mga binatilyo pa lang kami, magagawa rin namin yun ngayon. Hindi nagsalita pa ang matandang aswang. Sumenyas na ito. Agad namang naglabasa ng mga aswang sa gilid-gilid. Dumaan kayo sa likuran ng bahay ko. Ako lang bahala rito, bilis! Hindi pwede. Hindi ka namin iiwan. Sundin nyo na lang ako! Noong mga sandaling yon, hindi namin maintindihan si Mang Horolan kung bakit parang bigla siyang natakot. Alam namin na kaya naman naming labanan ng mga yon. Pero dahil yon ang gusto niyang mangyari, ay sinunod na lang namin siya. Tama ba talaga na iniwan natin siya? Hindi ko nga rin alam Pero tingin ko, mas malalagay sa alanganin ng buhay natin kung hindi tayo aalis. Kayang-kaya naman ng anting-anting natin yun Basta, pakiramdam ko, may ibang plano si Mang Horolan. Bilisan na lang natin ang takbo para hindi nila tayo abutan. Dali! Sa halos 5 minutong pagtakas, ay nakalayo na rin kami sa bahay ni Mang Horolan. Nakatawid na kami sa ilog. Doon pa lang kami nagkaroon ng pagkakataon na makahinga. Tingin ko talaga, hindi dapat natin siya iniwan Babalikan natin siya, pero palilipasin muna natin ng ilang minuto. Kayanin ba ni Mang Horolan yon? May sakit siya at nangihina. Paano niya matatalo mga yun? Hindi siya mamamatay. Yun ang nararamdaman ko. At yun din ang sinasabi sa akin ng anting-anting ko. Kaya kailangan natin magtiwala sa kanya. Nagtago lang kami sa malaking bato habang nagpapalipas ng oras. Kung ano-anong pumapasok sa utak ko noon, Kabanong. Gumugulo rin sa isipan ko ang sinabi ng matandang lalaki kay Mang Horolan. Sa paraan kasi ng pananalita nito ay parang matagal na talaga silang magkakilala. Na parabang hindi lang sila basta magkakilala. Tila ba meron silang malalim na ugnayan. Pero pilit ko pa rin inaalis sa isipan ko na baka kaibigan niya talaga yon. Wala pa akong nababalitaan ng isang albularyo ay may kaibigan na aswang. Makalipas ang halos 20 minutos, binalikan na namin si Mang Horolan. Malayo pa lang ay natatanong na namin ang mga katawan na nakahandusay sa bakuran niya. Dali-dali kaming lumapit. Nadatnan namin ang mga aswang na wala ng buhay. Duguan, malalaking hiwa ang tinamo nila. Nagmistulang tapunan ng bangkay ang bakuran ni Mang Horolan. Kinaya talaga ni Mang Horolan ng mga ito? Partida! Hindi pa maganda ang pakiramdam niya kanina Kakaiba talaga siya. Paano niya yun nagawa? Wala naman siyang anting-anting At saka, tingnan niyo mga pre. Napaka-brutal ng pagkakapatay niya rito. Para siyang may galit Si Mang Horolan. Pumasok kami sa loob ng bahay, pero hindi na namin nakita si Mang Horolan doon. Dahil doon, mas lalo kaming nag-alala para sa kanya. Nilibot namin ang gubat sa pagbabakasakaling maabutan namin siya na kinakalaban ng matandang gabunan. Pero sa kasamaang palad, hindi na namin siya nakita pa. Napaisip na ako sa mga nangyayari. Ayaw ko mang isipin pero palagay ko, may tinatago talaga si Mang Horolan na ayaw talaga niyang malaman namin. Sumapit ang kinaumagahan. Hindi pa rin namin siya makita. Nakailang balik na kami sa bahay niya pero wala pa rin. Nasilaban na nga namin yung mga bangkay ng mga aswang pero kahit anino niya ay hindi man lang lumitaw. Sana kaya napadpad yun? Hindi kaya nabihag na siya ng mga aswang? Pakiramdam ko hindi Anong ibig mo sabihin? Narinig niyo naman siguro yung sinabi ng matandang gabunan kagabi. Magkaibigan sila. Sineryoso mo talaga yun?
Malamang sinabi lang yun ng aswang na yun para mang-asar. Hindi. Nararamdaman kong totoo yun. Totoong meron silang malalim na ugnayan ng aswang na yun. Kasi kung iisipin mo kung alam niya ang bahay ni Mang Hurulan, dapat nung pa nila pinatay si Mang Hurulan. Sabagay, may punto si Damian. Alam mo, sa presensya ng aswang na gabunan at ni Mang Hurulan, dun sa aswang yung mas malakas. Kaya kung mas malakas yung gabunan, dapat noon pa wala na si Mang Hurulan. Bakit hindi nila pinapatay? Ang gulo. Hanggang ngayon iniisip ko pa rin kung bakit niya tayo pinaalis. Para saan pa yung mga binigay niyang anting-anting, di ba? Meron akong iniisip na dahilan pero hindi ko pa sigurado kung tama. Ano? Meron siyang tinatago sa atin na ayaw niyang malaman natin kagabi. Kung ano yun ang hindi natin alam. Mga pre, tingnan nyo dun sa gilid ng unan niya. May papel. Sulat yata yun. Lumapit kami sa higaan ni Mang Hurulan. Dinampot ko ang kapirasong papel. Pagtingin ko ay meron ng laman. Isa itong malinaw na direksyon kung saan matatagpuan ang lugar na pinagtataguan ng mga aswang. Anong nakalagay? Nakasulat dito kung saan natin makikita yung balwarte ng mga aswang. Mukhang kailangan na natin puntahan mamayang gabi. Baka nga biyag nila si Mang Hurulan. Mukhang alam na ni Mang Hurulan na mangyayari ang lahat ng ito kaya siya nag-iwan ng sulat. Yandaan yung mga sarili ninyo. Mamaya, pagsapit pa lang ng kinagabihan aalis na tayo at pupuntahan natin ang salot na yon. Ililigtas natin si Mang Hurulan. Napatangon na lang sila. Bumalik kami kagad sa bahay para ikondisyon ang sarili namin. Habang nagpapahinga kami sa bahay, bigla namang dumating si Aling Minda. Galit na galit. Nagpupumilit na pumasok sa bakuran pero nakakandado ang gate naming kawayan. Ano bang problema nyo, Aling Minda? Problema ko? Yang lalaking yan! Ako? Problema mo? Bakit? Inaano ba kita? Huwag ka na magmangmangan pa. Alam kong sinama mo si Mildred kagabi at tinakaan niyong magtanan. Ha? Pinagsasasabi mo? Sabog ka ba? Aling Minda, lakas ng tama niya na. Saan ka umiskod niyan? Anong tama-tamang pinagsasasabi niyo, ha? Gusto niyong tamaan kayo sa akin? Ilabas niyo ang anak ko. Kasi kung hindi, ipadadampot kita sa mga pulis. Wala ritong anak mo. Hindi kami nagkausap kagabi dahil meron kaming inasikaso. Tingin mo maniniwala ako sa'yo? Di wag ka maniwala. Pakailam ko sa'yo. Aling Minda, magkakasama kami kagabi. Hindi namin kasama si Mildred. Kailan ba siya huling nasa sa inyo? Inutusan ko lang siyang kumuha ng banabas sa tabi ng ilog kagabi. Tapos, hindi na bumalik. Di ba madalas kayong natambay doon? Kaya malakas talaga ang pakiramdam ko na kinuha mo ang anak ko. Saan mo siya dinala, ha? Si Mildred? Nagpunta sa ilog kagabi? Kunwari ka pang walang alam. Sinungaling ka. Ilabas mo ang anak ka. Diyos ko, di kaya napasama siya sa kinuhan ng mga aswang? Aswang? Hindi pwede. Kalma muna. Hindi pa natin sigurado. Huwag na kayong gumawa ng kwento. Bakit mo kasi siya inutusan sa ganung oras Hindi ka ba talaga nag-iisip, matanda ka? Alam mong gumagala ang mga aswang sa mga ganung oras pero pinalabas mo pa rin si Mildred. Kahit na kailan talaga, wala ka talagang kwentang ina no? Oo, awat na. Alam kong banas ka na rito, pre, pero masamang manapak na matanda. Kapag may nangyari masama kay Mildred, ikaw ang mananagot, Aling Minda. Ipapakain talaga kita sa aswang, tandaan mo yan. Nanlaki ang mga mata ni Aling Minda ng mga sandaling yon. Hindi niya inasahang pagbabantaan siya ni Omeng. Sa takot niya ay nagmamadali na itong umalis. Muntikan pa itong matumba dahil sa pagkataranta. Si Omeng naman ay hindi na rin mapakali. Gustong-gusto niya ng punta na agad ang lugar ng mga aswang. Pero pinipigilan namin siya. Wala pa kasi kaming maayos na plano sa mga sandaling yon. Mga bandang 5:00 ng hapon, nagsagawa muna kami ng matinding konsentrasyon para makipag-ugnayan sa daladala naming mga anting-anting. Ginagawa namin yon upang mas maganda ang daloy ng kalakasan sa buong katauhan namin. Matapos yon, agad na rin kaming umalis. Aminadong kinakabahan kami noon. Yung kasi ang unang pagkakataon na lulusob kami sa balwarte ng mga kalaban namin. 3 lang kami. Hindi kasi pumayag ang ibang manunugis na magbalik serbisyo. Ang sabi sa sulat, mas maraming bantay sa gilid ng lugar ng mga aswang.
Alam ng mga aswang na posibleng dumaan ng mga kalaban nila sa gilid. Kaya ang gagawin natin ngayon, sa harapan tayo dadaan. Paano natin gagawin yun makikita tayo kaagad ng mga aswang doon. Yun ang kailangan nating isipin. Napabuntong hininga na lang din ako noong mga sandaling yon, Kabanong. Kahit din kasi ako, hindi ko rin alam ang eksaktong paraan kung paano namin mapapasok ang baryo ng mga aswang. Pero makalipas ang 10 minuto, isang pangyayari ang pumigil sa amin. Bago pa kasi namin marating ang balwarte ng mga aswang, nakita na namin ang mga nilalang na yon sa isang parte ng gubat na kung saan meron silang mga kinakaladkad na babae. Ang iba pa nga sa mga babaeng yon ay mga wala ng damit. Pero meron pa rin namang may mga suot na damit ang iba. Dahil doon ay nagkaroon kami ng saglit na pagtatalo ni Omeng. Di natin pwedeng sundan ng mga yan. Dumiretso tayo dun sa lugar nila. Dahil kung totoo ngang nangunguha sila ng babae, malamang sa malamang doon din naman nila yung dadalhin. Paano kung hindi? Paano kung hindi nila doon dadalhin yung mga bihag nila? Paano kung sa iba nila yung dadalhin at sa lugar na yon, naroon din naman si Mildred? Pre, hindi lang naman tungkol kay Mildred kung bakit tayo narito. Ililigtas din natin si Mang Horolan. Hindi tayo pwede magdesisyon sa isang sitwasyon na hindi natin sigurado. Kailangan natin maging matalino ngayon, pre. Sige na, mauna na kayo. Ako nang bahalang sumunod sa kanila. Oming naman, masisira ang mga planong pinag-usapan natin Hindi ko pwedeng ipagsawalang bahala ito. Baka magsisi ako kapag hinayaan ko ang mga aswang na yan. Tapos sa pupuntahan nila naroon din Doon din yan sa balwate nila pupunta. Ano bang mahirap intindihin doon? Ibang direksyon nila, Damian. Ibig sabihin, iba rin ang lugar ng destinasyon nila. Mag-isip ka nga. Oo, baka naman kayo pa mag-away dyan Ito kasi, sabi na susuportahan ako sa pagmamahal ko kay Mildred. Pero ngayon, kontra naman ang kontra. Hindi naman sa kontra ng kontra. Meron na kasi tayong napag-usapan Yun ang susundin natin plano. Pasensya na kung masisira ang plano. Kailangan kong sundin ang kutob ko. Isira ulo ka ba? Sa inis ko sa kanya ay napalakas na ang pagkakasabi ko. Agad na uminit at naging aktibo ang daladala kong anting-anting. Sinyalis na nakakaramdam na ito ng panganib. Pagsilip namin sa mga aswang, nakita naming naglalakad na sila papalapit sa amin. May mga hawak silang sulo kaya kitang-kita namin sila. Wala na kaming panahon magtalo noon kaya pinaghandaan na lang namin ang kanilang paglapit. Yan na nga ba sinasabi ko Dahil sa katarantaduan yung dalawa, masisira talaga lahat ng pinagplanuhan natin. Nanahimik na lang kami sa kinalalagyan namin. Maya-maya pa'y nasa harapan na rin namin sila. Nakatigil lang sila at parang nakikiramdam. Noong mga oras na yon, aminadong kinakabahan na rin kami. Hindi dahil hindi namin sila kaya, kundi dahil alam naming maaantala ang pinakamisyon namin. Pero wala na kaming magagawa nun. Nasa sitwasyon na kami kaya inihanda na lang namin ang aming mga sarili. Hindi nagtagal ay kusa na rin kaming lumabas. Ginamit namin ang mga anting-anting namin para tapusin sila. Pero hindi namin inaasahan na ganun pala talaga sila kabibilis. Nagtago sila sa mga puno. Buti na lang ay naging aktibo na rin ng maayos ang anting-anting ni Omeng. Nakakakita na rin siya kahit madilim. Nakakakita na siya kahit nakatago ang mga kalaban namin. Tingin ko, natuklasan ko na ang tunay na kapangyarihan ng anting-anting ko. Uy, ayos! Nagawa naming malaman kung saan nagkukubli ang mga kalaban namin. At dahil nga sa kakaibang bilis at lakas na meron kami, unti-unti namin silang napaslang. Wala pang 10 minuto, patay na silang lahat. Habang ang mga biyag naman nilang kababaihan ay iyak lang ng iyak sa gilid. Pero tumahan din naman sila nang sabihin naming hindi kami masasamang tao. Tinanong na rin namin ang mga babaeng yon kung alam nila ang pinagdalhan ng iba pang babae. Pero wala silang ideya. Hindi rin nila nakita si Mildred, bagay na ikinadismaya naman ni Omeng. Ligtas na kayo, huwag na kayong umiyak. Diretsuhin nyo lang tong daan na to at magmadali kayo Sa dulo niyan may makikita kayong mga kabahayan. Humingi kayo ng damit para masuot. Kailangan na namin magpatuloy. Gusto pa sana naming ihatid ang mga babae sa mas ligtas na lugar pero wala na kaming sapat na oras. Kailangan na naming marating ang baryo ng mga aswang. Dahil kung hindi,
Siguradong mapapahamak na si Mang Horolan at si Mildred. Hindi rin naman nagtagal at narating na rin namin yon. Kahit na alam naman naming kayang-kaya naming lumaban, hindi pa rin namin maiwasan na hindi mangamba. Lalo na't inaasahan naming isang batalyon talaga ang daratnan namin doon. Pero nagtaka kami dahil pagtingin namin sa bungad ng lugar, wala na mga bantay. Nakaandusay na ang mga yon, mga wala na rin buhay. Pumasok kami, mas marami pa kaming nakitang bangkay na naroon. Pagtataka, kalituhan, yun ang una naming naramdaman. Hindi namin alam kung sino ang may kakayahang makaubos sa mga aswang na yon. Ano nangyari dito? Halos wala na tayong kakalabanin dito ah. Si Mildred, kailangan na muna natin siya mahanap. Dito kayo sa kabila. Dito naman ako sa kabila rin. Hanapin natin si Mang Horolan at si Mildred. Dali! Agad-agad kaming naghiwalay ng landas. Pero natingnan ko na yata lahat ng bahay, pero tanging mga bangkay lang ng mga aswang ang inabutan ko. Walang kahit na anong anino ni Mang Horolan. Nang balikan ko sila Omeng, kasama na nila si Mildred at ang 3 babae na kapwa bihag din. Ayon kay Mildred, nangunguha ang mga aswang ng mga babaeng birhen bilang alay sa paparating na pista ng mga aswang. Sigurado ba kayong wala nang naiwan? Kasi kung wala na, kailangan na nating umalis. Mildred, kayo lang ba talaga ang naroon sa kulungan na yun? Marami kami ron, pero kaninang hapon, marami ang nakatakas. May mga aswang na pinagala para hanapin ang mga yon. Wala na kaming ideya kung ano na nangyari sa kanila. Mga miss, sumunod lang kayo sa amin ha. Huwag na kayo mag-alala, ligtas na kayo. Sandali. Bakit? Takot na takot ang reaksyon ng mukha ni Mildred. Ganon din ang 3 babae na kasama niya. Nanginginig sila sa takot na parabang meron silang nasaksihan na kung anong brutal. Bakit Mildred? Ano bang problema? Natatakot ako. Paano tayo makakatakas? Paano kung makasalubong natin yung halimaw na yon? Tinutukoy mo ba yung pinuno ng mga aswang, si Mang Pipito? Pipito? Hindi siya yung halimaw na sinasabi ko. Kahit siya, tinakasan din ng halimaw na yon. Anong ibig mo sabihin? May isang matanda kanina na nandito. Kinalaban niya ang lahat ng mga aswang. Pinagpapapatay niya. Brutal, marahas. Nung nagkaharap na sila ng pinuno ng aswang sa harapan mismo ng kulungan namin, para siyang nabaliw. Para siyang nawala sa sarili. Hindi na niya alam ang ginagawa niya. Kahit yung pinuno ng aswang hindi na rin siya kinaya. At napilitang tumakas na lang din. Yung halimaw na yun, pinagpapapas lang niya ang mga natitirang aswang. Hindi siya tumigil hanggat hindi niya nauubos sa mga aswang. Sobrang bangis niya kung ikukumpara sa mga aswang na nakakalaban niyo. Wala siyang katulad. Narinig ko pa sa pinuno ng mga aswang, ang halimaw na yun ang uubos sa sangkatauhan. Nagkatinginan kaming 3. Napaisip kami sa sinabi ni Mildred. Magsasalita pa sana ako pero biglang sumenya si Gabgab. Ganon din naman si Omeng. Ayon kay Gabgab, naramdaman na niya ang presensya ng pinuno ng mga aswang. At nakita naman ni Omeng kung saan ito manggagaling. Omeng, mauna na kayo umalis. Kailangan maialis rito yung mga babaeng yan para hindi na sila madamay. Paano ka? Kakayanin ko ito. Nasama na kita, Damian. Sige na, Omeng. Umalis na kayo. Kaya na namin to. Walang sinayang na sandali si Omeng at dali-dali na rin silang umalis. Hindi pa man sila nakakalayo ay lumabas na rin ang pinunong gabunan. May mga sugat at galos na ito sa katawan. Mga bakas ng pakikipaglaban ito sa sinasabing halimaw. Maswerte kayo dahil wala na kayong ibang iintindihin kundi ako na lang. Pero malas nyo dahil ako ang iintindihin ninyo. Magaling ka lang magsalita Kung talagang malakas at mabangis ka bakit naubos kayo rito? Aminado naman ako na mas malakas sa akin ang halimaw na yon. Alam mo kung bakit? Dahil ang halimaw na yon ang itinakdang uubos sa mga tao. Ginawa talaga namin siyang aswang dahil una pa lang, nakitaan na namin siya ng potensyal dahil sa mga kaalaman niya na meron siya. Isa pa, pambihira din kasi ang lakas ng taong yon. Sinasabi mo ba na dating taong halimaw na yon? Mismo! Buti naman at gumagana na ang utak mo, ano? Pero hindi lang namin siya basta ginawang aswang. Siya ay naging isang eksperimento namin. Alam mo kung anong nakakatawa? Sa unang eksperimento, naging matagumpay kagad
At ngayon na ang itinakdang panahon para tuluyang mabuhay sa kanyang kalooban ang puso at dugo ng isang tunay na halimaw. Isang demonyo na sugo ng impyerno. Hindi ko inakala na dumating na din pala kayo sa puntong kailangan yung gumawa ng eksperimento para lang matalo kami, ha? Pero ano pa bang aasahan ko sa mga aswang? Gagawin ang lahat ng kasamaan para lang maipagsiksikan ang sarili nyo sa buhay ng mga tao. Kinailangan na lang namin gawin yon. Hindi dahil gusto namin kayong talunin sa ganoong paraan. Nakita mo naman, nadamay din ang mga aswang sa resulta ng eksperimento namin. Pero alam mo kung anong pinakadahilan kung bakit namin yung ginawa? Gusto lang naming malaman kung posible bang makagawa ng isang pinakamabangis na nilalang na gaya niya. At ngayong nalaman ko na pwede pala, isa lang ang ibig sabihin. Pwedeng-pwede kong ulitin ang eksperimento na yon. Tumigil ka! Hindi ko hayaang magawa mo yun. Wala na kaming sinayang na sandali ni Gabgab. Nagmamadali na kaming lumapit sa kanya. Dala ang aming katana at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng anting-anting, sabay naming inatake ang matandang aswang. Pero bigla siyang nagpalit anyo bilang gabunan. Mabilis niya kaming nailagan kahit na marami na rin siyang sugat sa katawan. Paglingon namin sa gilid ay naroon agad siya. Hinawakan niya ako sa braso. Ganon din si Gabgab. Hindi lang niya kami ng malakas at saka dinakma sa liig at idinikit sa pader. Akala nyo ba porke meron kayong gamit na anting-anting matatalo nyo ako sa laban na ito? Tigilan nyo na ang pag-iilusyon. Dahil sa mga sandaling ito, mauuna kayong mamatay. Mas sumikpit ang pagkakasakal niya sa amin. Naramdaman kong dumaloy ang dagdag na enerhiya sa katawan ko. Hinawakan ko siya sa kamay at saka hinila rin ng malakas. Nabitiwan niya kami. Sinamantala ko ang pagkakataon para tagain siya ng hawak kong katana. Pero nagawa niyang agawin yung sakin nang hindi ko namamalayan. Sobrang bilis niya. Pati si Gabgab ay hindi rin umubra. Yan! Kamao sa kamao na lang tayo. Madaya naman kayo kung gagamitan nyo pa ako ng sandata nyo, hindi ba? Gab, focus ha. Hindi pang karaniwan ng isang ito. Alam nyo kung saan pa ako natatawa? Kung sa akin ay hindi nyo na kayang makasabay, paano pa kaya sa halimaw na sinasabi ko kanina? Muli kong pinagana ang aking anting-anting. Lumakas ng triple ang pandama ko, kaya nakakasigurado ko noon na mararamdaman ko na ang bawat galaw niya. Maya-maya pa, lumusob kami ulit ni Gabgab. Nagawa niyang suntukin si Gabgab sa sikmura pero nang ako na ang lalapit sa kanya, nabasa ko na sa kaliwa manggagaling ang susunod niyang atake. Kaya naman agad ko yung inagapan at nakita kong nanlaki ang mga mata niya nang umilag ako kahit wala pang suntok niya. Hindi niya inaasahan na makakagawa agad ako ng tugon. Sinuntok ko siya ng malakas sa sikmura. Sa lakas ng pagkakasuntok, gumawa ito ng malakas na impact. Tumalsik si Mang Pipito at tumama sa pader ng kabahayan. Gab, ayos ka lang? Oo, ayos lang ako. Huwag mo akong intindihin. Kung ganon, tapusin na natin to. Aatake na sana kami pero nakabangon na pala ang gabunan. Sinalubong niya kami. Pero nailagan namin ang ginawa niya. Nang makita namin may maganda ng pagkakataon dahil wala na siya sa forma, naunang lumapit si Gabgab. Sinuntok naman siya sa bandang likuran. Pagtalsik niya, tumalon ako ng mataas. Sa pagbagsak ko ay sinuntok ko naman siya ulit sa sikmura. Nung mga sandaling yun ay inakala naming mapapatay na namin siya. Pero nakabangon pa rin siya kahit na malala na ang ginawa namin sa kanya. Inaamin ko, malakas kayo, magaling kayo, at matalino kayo. Pero naranasan ko nito sa ibang antingero. Ang totoo niyan, ganito rin ang nangyari. Pero nasa harapan niyo pa rin ako ngayon. Gusto niyo bang makarinig ng panibagong kaalaman tungkol sa anting-anting na hawak ninyo? Huling daldal mo na yan Dahil ang may-ari ng mga anting-anting na ginamit nyo ay ako mismo rin ang pumatay. Hindi ba yun nasabi sa inyo ni Horolan? Oo nga pala. Hindi nyo nga pala siya ganap na kilala. Marami pa pala kayong hindi nalalaman tungkol sa kanya. Inadaan nyo lang kami sa daldal eh. Pero ang totoo, sinasamantala mo lang ang oras para makarecover ka. Hindi na namin siya hinayaang makapagsalita ulit, Kabanong.
Umatake kami ni Gabgab. Ilan sa mga suntok namin ang hindi na niya kinaya pang ilagan. Kaya naman nagpagewang-gewang na siya dahil sa dami ng tama niya sa katawan. Pero nanatili pa rin siyang nakatindig. Sobrang tibay ng kanyang katawan. Buong akala namin sa ganong estado niya ay magiging madali na para sa amin na patayin siya. Pero bago kami dumating sa ganoong punto, binuhusan niya ang natitira niyang lakas para labanan kami. Muli siyang nagpalit ng anyo. May mga lumabas na buto sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. At ang mukha niya naman ay naghugis bungo na. Hindi na namin siya makilala. Maya-maya pa, binunot niya ang nakalitaw na buto sa kanyang likod. Yun ang nagsilbi niyang sandata laban sa amin. Kukunin sana namin ang katana namin pero sa kasamaang palad, malayo yun sa amin at malapit naman ito sa kanya. Ito na ang huling pagpapalitan niyo ko. At saan niyo kong ito? Sisiguraduhin kong kayong dalawang hindi sisikatan ng araw. Muli siyang umatake hawak ang matulis at mahahabang buto. Sinubukan niya akong saksakin gamit yon pero naitulak ako ni Gabgab. Dinaplisan nito si Gabgab sa tagiliran. Mabuti na lang ay hindi naman yon sobrang malala. Medyo bumili siya ulit. Kailangan natin mag-ingat. Humanda kayong dalawa! Muli niya kaming tinangkang patayin. Pero dahil sa dami na rin ng tama niya sa katawan, sobrang dali na para sa amin na basahin ang mga galaw niya. Kaya kahit na ilang mahahabang buto ang hugutin niya sa sarili niyang katawan, hindi niya na rin naman kami magawang patamaan. Nang makakuha kami ulit ng pagkakataon, sabay na naming sinuntok si Mang Pipito sa kanyang sikmura. Sa lakas ng suntok namin ay para siyang makakalas. Tumilapon siya at saka bumangga sa pader ng bahay. Sa puntong yon, hindi na niya kinaya pang makabangon. Bumalik na siya sa dati niyang anyo. Kinuha ko na ang katana at tatapusin ko na sana siya pero bigla siyang nagsalita. Hindi ba kayo nagtataka na wala si Hurolan dito? Anong sinasabi mo? Hindi ba kayo nagtataka na magkakilala kaming dalawa? Bakit hindi man lang kayo naginala sa katauhan niya? Ganyan ba talaga kayo katanga? Mamamatay ka na lang eh. Ang dami mo pa rin sinasabing katarantaduhan eh, no? Si Hurolan, siya ang aswang na tinutukoy ko. At ang kaibigan niyong babae, siya ang halimaw. Siya ang taong naging produkto ng aming eksperimento. Siya ang uubos sa inyong mga tao. Huwag kang gumawa ng kwento. Pinatay niya ang mga tauhan ko nung gabing nandun ako sa harapan ng bahay niya. At pinatay niya rin ang mga tauhan ko rito ngayong gabi. Nagagawa niya yon kapag umaatake ang pagiging aswang niya. Nagagawa niyang ibalik ang sarili niya sa dati nung mga nakaraan. Pero ngayon, malabong mangyari yon. Dahil sa mga sandaling ito, nagsisimula na siyang maghasik ng kasamaan. Sinaksak na ni Gabgab ang matandang gabunan. Hindi na niya yon hinayaan pang magsalita para hindi na malaso ng utak namin. Pero sa mga sandaling yon, hindi ko alam kung bakit parang masama ang kutob ko. Kaya kahit na hindi kami sigurado kung totoo ba ang sinasabi niya, nagmamadali kaming makaalis doon. Bumalik kami sa baryo, pero payapa tahimik ang aming lugar. Walang kahit na anong bahid ng karahasan. May mga nakakasiyahan pa nga sa isang bakuran. Nung una, akala namin ay gawa-gawa lang na matandang gabunan ang sinasabi niya. Hanggang sa bigla ko nalang maisip na puntahan si Mang Hurolan sa bahay niya. At pagdating nga namin doon, inabutan namin si Mang Hurolan na nakatali na sa makapal na haligi ng bahay niya. Gumiti siya sa amin na parang alam niya na darating kami. Bakit na nakagapos? Marahil alam niya na naman ang dahilan kung bakit. Sinabi na sa inyo ni Pepita. Hindi kami naniniwala sa sinabi niya. Alam naming hindi katotoo ang lahat ng sinabi niya. Ako ang mabagis na aswang na pumapatay sa mga alipores niya. At nagagawa ko lang yon kapag sinusubukan kong gamitin ang kalakasan ng pagiging aswang ko. Pero ngayon, hindi ko na yon magagamit pa. Dahil unti-unti na akong nawawalan ng oras. Ilang minuto na lang, tuluyan na ako magiging halimaw at hindi ko na makokontrol ang sarili ko. Kaya naman, nakikiusap ako sa inyo. Gawin niyo ang tama.
Patayin niyo na ako bago pa ako maging ganap na halimaw at makapanakit at makapatay pa ng mga inosenteng tao. Inuutusan mo kaming patayin ka? Naihibang ka na ba? Parang ikaw na rin ang pangalawang magulang namin. Tingin mo, paano namin magagawa ang gusto mo? Alam kong mahirap pero kailangan niyong kayanin. Mas maraming buhay ang masasayang kapag hindi ko na nakontrol ang sarili ko. Matanda na ako. Matagal ko na rin dinanas ang paghihirap ng pagiging aswang. Kaya nakikiusap ako sa inyo. Bukod sa gusto kong protektahan ng mga tao, gusto ko na rin matapos ang paghihirap ko. Ikaw Damian, nasa iyo ang anting-anting na makakapaslang sa akin. Kunin mo ang katana ko. Ilang beses na akong iniligtas ng katana ko na yan. Kaya gusto kong yun din ang magpapalaya sa akin sa madilim kong buhay na ito. Manghurulan, Damian, Gab-Gab, pakisabi na rin kay Omeng na sa sandaling nagkakilala tayo, nagawa niyo akong bigyan ng panibagong dahilan para maging masaya. Maraming salamat sa inyo, mga anak. Pagkatapos niyang magsalita, unti-unti na siyang nagbago ng anyo. Malakas na ang angil na narinig namin mula sa kanya. Umuuga na rin ang haligi na pinagtatalian niya. Noong mga sandaling yon, Kabanong, malaki ang tsansang mamatay kami at maraming madadamay na tao kung makakakawala si Manghurulan doon. Kaya kahit na masakit para sa akin, kinuha ko na ang katana niya. Tumayo ko sa harapan niya habang pinipilit niyang makakawala. Binulungan ko ang anting-anting ko na sana bigyan niya ako ng lakas na gawin yon. At sana maging tunay na malaya na si Manghurulan. Maya-maya pa, tumigil na si Manghurulan sa kakaangil. Natagpuan ko na lang ang sarili kong hawak ang katana na nakatusok sa kanyang dibdib. Bumalik ang anyo sa pagiging tao. Hindi na siya nakapagsalita, pero nakatingin siya sa akin habang may ngiti sa kanyang labi. Agad na pumanaw si Manghurulan. Nakisabay pa ang malakas na ulan sa pagagulgol namin ng mga sandaling yon, Kabanong. Sobrang sakit para sa akin na mawala na naman ng taong itinuturing ko na ring isang ama. Pero sa kabilang banda, napigilan naman namin ang mas malawak pang karahasan na mangyayari sana kung nakawala si Manghurulan. Lumipas sa mga araw, linggo, buwan at taon na natili sa puso namin si Manghurulan. Bilang pagpupugay sa kanya, naipaalam namin sa mga tao ang kabayanihan na nagawa niya. At tingin ko, kung nasan man ngayon si Manghurulan, masaya na rin siya dahil sa wakas ang kapayapaan na pangarap niya para sa sarili niya at para sa sanlibutan ay natupad na rin. Hanggang dito na lang po, Kabanong. Marami pong salamat sa lahat ng sumubaybay. Pinagpalang araw po sa inyong lahat. Wakas.